Ang lalaking ito, na mukhang napakabait at edukado sa panlabas, ay may nakatagong ibang personalidad sa loob, ganap na kabaligtaran. Siya ang mamamatay tao na si Beong Tae. Sa kasamaang palad, ang babaeng ito ang susunod niyang target. Habang nakikita niya ang biktima na naghihirap sa kanyang harapan, ipinakita niya ang isang ekspresyon ng kasiyahan. Ngunit ang mahabang dugo sa sahig ay nagpakunot ng kanyang noo. Lumalabas na siya ay isang serial killer na may obsession sa kalinisan. Ngunit salamat sa kanyang pagiging malinis, habang naglilinis siya ng sahig, nakatakas ang babae sa silid. Sa simula ay kinuha niya ang wireless earphone mula sa kanyang bulsa, pagkatapos ay basta-basta nagdial ng isang numero. Sa kabutihang palad, ang sumagot sa telepono ay ang kanyang ina. Agad na umiyak ang babae at nakiusap sa kanyang ina na tawagan ang pulisya. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag ang pulisya. Inilapag nila ang kanilang kinakain na ramen at agad na umalis, iniwan lamang ang rescue team na kasama nilang kumakain. Nagpatuloy sila sa pagtangkilik ng kanilang pagkain. Ang mga kasong kriminal ay hindi bahagi ng kanilang trabaho. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakatanggap din ng emergency call ang rescue department. Ang kasong ito ay may kinalaman sa pagliligtas. Ang mga bombero ay kailangang umalis kaagad. Ang pulisya at ang truck ng bombero ay agad na humarurot sa kalsada. Ngunit nagkataon na rush hour sa kalsada. Ang mahabang linya ng mga sasakyan ay nagpahirak sa dalawang koponan. Sa sandaling ito, isang motorsiklo mula sa likuran ang humarurot sa gilid ng kalsada. Hindi siya tumitigil sa paggawa ng senyas na magbigay daan sa dalawang linya ng sasakyan sa magkabilang panig. Di nagtagal, isang daanan ang lumitaw sa kalsadang puno ng sasakyan upang makadaan ang sasakyan ng pulis at bombero. Ngunit mayroon ding mga mamamayan na ayaw makipagtulungan. Isang matandang lalaki ang walang pakialam at matigas na ayaw magbigay daan para makadaan sila. Walang kagandahang asal na lumapit ang lalaking nakamotorsiklo at kinausap siya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad na sinigawan ng hepe ng istasyon ng pulisya sa malayo at sinabihan si Hogay na magtimpi. Hindi inaasahan na sa unang araw niya sa bagong assignment ay makikipag-away na siya sa mga mamamayan. Si Hogay ay dating pulis sa malawakang search team. Hindi pa nagtatagal, nakatanggap lang siya ng parusa dahil sa pananakit sa suspect. Bago magsimula ang disciplinary committee, tahimik niyang binasa ang kanyang pagtatapat sa isang maliit na papel. Ngunit hanggang sa makapasok siya sa meeting room at makaupo, at makita ang head commissioner na ginagaya ang eksena ng kanyang pananakit, muling nanumbalik ang pakiramdam ng katarungan. Tinupi ni Hogay ang maliit na papel at ginawang crane na walang bakas ng pagsisisi. Kahit kailanman ay hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa sa suspect dahil ang kalaban ay talagang napakasama. Nang matapos siyang magsalita, namutla ang mukha ng superior ni Hogay. Lumalabas na mayroon pa siyang pagkakataon na maibalik sa posisyon. Sa pagkakataong ito, ibinaba lamang siya ng ranggo at inilipat sa istasyon ng pulisya upang magtrabaho. Pagkatapos ay tinapos ni Hogay ang mamamayang humahadlang. Sinimulan niyang sermonan ang mga tauhan ng rescue. Sinabihan silang huminto doon at patayin ang sirena ng sasakyan. Kung hindi, malalaman ang pagtawag ng babae sa pulisya. Pagkatapos ay tinanggap ni Hogay ang tawag ng babae na humihingi ng tulong. Tinanong kung makukumpirma niya ang tiyak na lokasyon. Sinubukan ng babae ang lahat para tumingin sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakita. Ang pulisya ay makikita lamang sa pamamagitan ng paglocate ng signal ng telepono upang matukoy ang pangkalahatang lokasyon. Kung maghahanap ng pangkalahatan, tiyak na matagal bago makita. Lalo na at nasugatan ang femoral artery ng biktima, kaya higpit ang oras ng pagliligtas. Sa puntong ito, nilinis na ng salarin ang mansa ng tomato sauce at pumunta sa kusina upang magluto ng komportable. Pagdating sa kasanayan niya sa paghihiwa ng manok, ubod siya ng talas. Habang nakikipag-usap siya sa babae at tinatanong kung natuto na ba ito sa kanyang pagkakamali, ang boses ng mamamatay tao ay muling nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa babae. Kasabay nito, ang kanyang hita ay nawawalan ng malubhang dugo na nagdulot sa kanya ng antok. Ang pulisya at mga bombero ay nakarating sa bubong ng isang gusali sa subdivision at nagtayo ng pansamantalang command center. Ang mga bombero ay nagpatuloy sa pagsubaybay sa sitwasyon ng babae at sinabihan siyang tingnan ang paligid upang makahanap ng pahiwatig tungkol sa bahay ng mamamatay tao. Sinagot ng babae na ang salarin ay isang lalaki nakakulong sa isang silid na puno ng mga plastic tarp na parang sadyang iniiwasan ang mansa ng tomato sauce. Sa gitna ng kaguluhan, mayroon ding banyo na konektado sa silid na ito. Binuksan niya ang pinto at nakitang napakalinis ng banyo. Puno ng mga produkto para sa babae ang kabinet. Nang marinig ito, inakala ng lahat ng pulis na isa siyang Beong Tae na may mental disorder. Kung hindi, bakit napakaraming gamit ng babae sa kanyang bahay? Sa sandaling ito, naalaala pa ng babae na nang pumasok siya sa sala kanina, nakita niya ang isang wheelchair sa bahay niya. Napakalinis pa rin ang bahay. Ayon sa salaysay ng babae, inakala ni Hogay na napakahanda ng mamamatay tao na ito, kaya hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng krimen. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na imbestigahan agad. Nilalangkap ng buong subdivision ang kanilang mga record ng residente. Tinitingnan kung mayroon silang mga criminal record. Ngunit mabilis na tumugon ang mga kasamahan, walang anumang criminal record dito. Sa sandaling ito, ang babae sa kabilang linya ay nawala ng malay. Ito ay isang mapanganib na senyales. Nagmamadaling ginamit ng mga bombero ang dahilan ng pagkakita sa kanyang ina upang gisingin siya. Sa kabutihang palad, matapos marinig ng babae ang tungkol sa kanyang ina, matapang siyang muling nagmulat ng mata. Hindi na makapaghintay ang fire department. Sa ngayon, kritikal ang oras, walang puwang para sa mga pulis na mag-speculate at
panghuhula. Nang gusto nilang simulan ang paghahanap sa buong gusali, nakaisip si Hugay ng isa pang paraan. Sa pagkakataong ito, hindi na paghahanap sa mga dating nahatulan krimen kundi ang paghahanap sa nawawalang tao. Sa pagkakataong ito, nakahanap na sila ng target. 4 na buwan na ang nakakaraan, may isang babae ang nawala sa subdivision na ito. Lahat ng renta, pati na rin ang mga utang, ay hindi pa nababayaran. Tila natukoy na ni Hugay ang lokasyon ng salarin nito ang bahay ng nawawalang babae. Agad niyang inakay ang kanyang mga kasamahan patungo sa silid. Sa sandaling ito, tapos nang magluto ang salarin. Tinawag niya ang babae sa silid at sinabihan itong lumabas upang kumain. Biglang may kumatok sa labas ng pinto. Si Hugay at isang grupo ng mga pulis at bombero ang kumakatok sa bahay ng nawawalang babae. Ang nagbukas ng pinto ay isang lalaki na hindi pa nakakapag-react. Na-pressure siya ng buong grupo, ngunit pagkatapos maghanap at walang makitang abnormalidad sa bahay, tinanong ni Hugay ang lalaki kung nasaan ang may-ari ng silid. Sumagot ang lalaki na ang may-ari ng silid ay inilipat na sa end-of-life care unit ng ospital dahil sa bone cancer na nagdulot ng paralisis sa buong katawan niya. Agad na kinumpirma ni Hugay ang sitwasyon. Bilang resulta, ang sinabi ng lalaki ay ganap na totoo. Ang babae ay nasa ospital at ang kanyang bahay ay pinupuntahan lamang ng mga community service worker na paminsan-minsan ay tumutulong sa kanya sa pagkuha ng mga kinakailangang gamit. Ang rescue operation na ito ay lumiko sa ganap na maling direksyon. Ang operasyon ay napilitang huminto muli sa gitna ng mga reklamo. Pagtingin ni Hugay sa gusali ng subdivision, isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Iminungkahi niyang subukan ng babae na sunugin ang bahay ng salarin. Basta't makagawa ng usok, matutukoy agad nila ang lokasyon ng babae. Tiningnan ng babae ang banyo at nakita niyang may lighter doon. Mahirap siyang gumapang patungo doon, ngunit natuklasan niyang naubusan na ng gas ang lighter. Ang mga bombero ay orihinal na labis na sumalungat sa pamamaraang ito. Ngunit dahil sa kritikal na sitwasyon, wala silang nagawa kundi sumunod. Isang bombero ang nagsimulang turuan ang babae kung paano magsindi ng apoy gamit ang kaunting gas. Sa huli, wala nang lakas ang babae. Sinubukan niya ng ilang beses ngunit hindi pa rin masindihan ang apoy. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, muling tumakbo ang kanyang ina sa pinangyarihan. Nang marinig ang boses ng kanyang ina, muling sumighi ang pag-asa sa babae. Muling sinubukan niyang sindihan ang lighter. Sa pagkakataong ito, sumiklab na ang maliit na apoy sa kanyang kamay. Ginawa ng babae ang tagubili ng bombero. Inihagis ang nasusunog na papel sa tumpok ng plastic tarp at pagkatapos ay nagtago sa banyo. Matapos magawa ang lahat, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Agad na pinalipad ng pulisya ang thermal scanner drone sa pagitan ng bawat gusali ng tirahan. Hindi nagtagal, natukoy na ang pinangyarihan ng krimen. Umakyat ang mga bombero sa hagdan patungo sa bahay ng mamamatay tao. Nagsuot din si Hugay ng damit ng bombero upang mahuli ang kriminal. Sa sandaling ito, walang kaalam-alam ang salarin sa loob ng bahay. Ang kanyang pangangaso ay naging laot ng apoy. Nakita niya ang susi ng silid at balak pa lamang buksan ang pinto nang bigla niyang makita ang ilang bombero na dahan-dahang umaakyat sa balkonahe. Naramdaman ng salarin na hindi maganda ang sitwasyon at gusto niyang tumakas sa pangunahing gate, ngunit may pulis na matagal nang naghihintay doon. Wala siyang magawa kundi magtago muna sa sulok ng bahay. Matapos makapasok si Hugay sa bahay at subukang mag-imbestiga sa paligid, hindi niya inasahan na magiging hostage siya ng salarin. Ngunit paano magiging hostage si Hugay? Nagpanggap siyang bihag, sadyang niloloko ang salarin na pumunta sa labas ng nasusunog na silid. Nang hindi nakatingin ang salarin, malakas niyang binuksan ang pinto. Sumiklab ang apoy. Nilaglag agad ang dalawang lalaki. Agad na pinatay ng mga bombero ang apoy at iniligtas ang babae mula sa banyo. Dinala siya sa lugar na may magandang daloy ng hangin. Habang nililigtas ng babaeng bombero na si Song Seol ang babae, nagising ang salarin sa tabi at naghanda upang saktan ang babae at si Song Seol. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, nagising din si Hugay. Tulad ng isang asong ulol, binugbog niya ang salarin. Kahit nakagatin ang kanyang binti o basta't makontrol ang kalaban, gagawin ni Hugay ang lahat. Iniligtas ang babae at dinala sa rescue vehicle. Nasugatan din ang salarin. Sa daan habang ino-escort, tinanong ni Hugay kung ilang tao na ang napatay ng mamamatay tao. Nagpakita ang kalaban ng isang nakangiting tagumpay. Sinasabing 6.5 na ang nabiktima niya dahil ang babae ay nailigtas ng kalahati pa lamang. Nang pag-usapan niya ang mga biktima na kanyang pinaslang noong nakaraan, hindi niya mapigilan ang pagkasabik na para bang ang halaga ng kanyang buhay ay maipapakita lamang sa pamamagitan ng pagyapak sa buhay ng iba. Muling nanumbalik ang pakiramdam ng katarungan ni Hugay. Mahigpit niyang sinakal ang mamamatay tao at binitawan lamang ng malapit na itong mawalan ng hinina. Hindi na maaaring magkamali si Hugay at tumanggap ng parusa, kaya ganito na lamang ang paraan niya upang mailabas ang galit. Kinabukasan, formal na dumating si Hugay sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat. Sikat si Hugay, ang kanyang ama ay ang punong piskal, habang naglilingkod siya sa malawakang search team. Kilala si Hugay sa bansag na baliw na aso dahil madalas siyang lumihis sa nakasanayan at ginugulo ang pinangyarihan ng investigasyon. Hindi nagtagal, nakahanap si Hugay ng maupahang silid. Hindi niya inasahan na magiging kapitbahay pala niya ang dalawang kasamahan niya sa fire station sa tabi. Nang magpaalam siya, pinayuhan pa siya ng isang mabait na bombero na minumulto ang kanyang silid. Maingat na inilagay ni Hugay ang code ng pinto. Ngunit bago pa man siya makapasok sa silid ay nakatanggap na siya ng isang emergency assignment. Kinailangan niyang umalis muli kasama ang mga bombero. Sa huling gabi, sa wakas ay nakita ni Hugay ang kanyang bagong bahay. Ngunit binigyan siya ni Dujin ng isang espesyal na regalo, ang tala ng mga sunog na naganap sa bagong bahay.
Ang batang lalaki na dating nakatira rito ay misteryosong nawala 1 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng sunog sa bahay. Mula noon, kumalat ang mga tsismis na minumulto ang bahay na ito. Pagkatapos basahin ang talaan, napaisip si Hugay. Tila may anino na kumikislap sa labas ng silid. Sa unang araw ni Hugay sa kanyang bagong bahay, nakatagpo siya ng multo na naging sanhi ng buong gabing pagkawala ng tulog. Kinabukasan, kinailangan niya na lamang bumawi ng tulog sa banyo ng istasyon ng pulisya. Habang mas iniisip niya ito, mas lalo siyang hindi mapakali. Kaya, hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na hanapin ang impormasyon ng dating may-ari. Para kay Hugay, hindi siya naniniwala sa mga multo o Diyos, ngunit hindi pa rin niya maiwasang matakot. Upang tapusin ang teorya ng pagmumulto, ay nag-ugat sa kanyang puso, nagpasya siyang tuklasin mismo ang katotohanan ng kaso. Matapos makuha ang impormasyon, dinala ni Hugay ang kanyang mga kasamahan sa bahay na kanyang inuupahan. Kinuha nila ang mga kasangkapan at sinimulang sirain ang bahay. Nang matanggal ang bagong palapag, lumitaw ang isang piraso ng nasunog na sahig na kahoy sa kanilang harapan. Nagpatuloy si Hugay sa paghukay ng mas malalim at sinuri ang reaksyon ng likidong sample sa nasunog na sahig na kahoy. Ang resulta ng pagsusuri ay tulad ng inaasahan, nag-react ang substance sa dugo. Narinig din ni Song Seol at Dujin ang ingay at lumapit. Sinabi ni Hugay sa kanilang dalawa na hindi nawala ang dating may-ari, kundi pinatay. Kahit na nilinis ng salarin ang pinangyarihan ng krimen, ang ilang tomato sauce ay dadaan pa rin sa mga bitak. Ang dugo ay lumalabas at dumadaloy sa ilalim ng sahig na kahoy. Kaya, ang pagkawala ng dating may-ari ay malamang na isang kaso ng pagpatay, at ang sunog ay hindi aksidente, kundi sadyang ginawa. Matapos marinig ang mga salita ni Hugay, nagpasya si Dujin na makipagtulungan sa istasyon ng pulisya at muling buksan ang investigasyon. Sinimula ni Dujin na suriin ang pinagmulan ng apoy. Kinikilala ang matinding pinsala sa mga kasangkapan sa bahay, lalo na sa sahig. Ipinapalagay ni Hugay na ito ay tanda na naisirain ng mamamatay tao ang ebidensya, marahil dahil ang dating may-ari ay nagdugo ng labis sa sahig. Nagsimula siyang gayahin ang eksena ng pagpatay. Matapos patayin ng salarin ang may-ari ng bahay, upang hindi mag-iwan ng bakas ng dugo sa sala, ay kakalagkarin niya ang biktima sa buong daan papunta sa banyo. Ginaya ni Hugay ang kilos ng pagpunta sa banyo. Napakaliit doon at mayroon lamang isang banyo. Nagkaroon ng isang matapang na ideya si Hugay. Ang isang tao ay hindi basta-basta mawawala. Posibleng matapos mapatay ang dating may-ari, ang kanyang bangkay ay itinapon sa palikuran. Pagkatapos nito, agad na tumawag ang istasyon ng pulisya ng sewer truck para higupin ang dumi sa ilalim. Pagkatapos ng ilang beses na paghahanap sa kabila ng masangsang na amoy, sa wakas ay natuklasan ni Hugay ang tissue ng katawan ng tao. Agad niyang ipinahayag na ang kaso ay inilipat mula sa Missing Persons Department patungo sa Criminal Department. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsusuri, bagaman tiyak na tissue ng tao iyon, walang AFA na natagpuan. Kaya naman, wala pa ring ebidensya ang pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Ngunit tinukoy ni Hugay na ang nakuha mula sa septic tank ay ang dating may-ari ng bahay. Bukod pa rito, tinukoy din niya ang isang sospek ang dating kasintahan ng may-ari ng bahay na nakatira sa ibabang palapag. Sabay na kumuha ng civil service exam ang dating kasintahan at ang dating may-ari ng bahay. Ngunit nauna ang kasintahan na pumasa. Naghiwalay sila 1 buwan bago nawala ang dating may-ari. Ang dahilan ng pagdududa ni Hugay ay dahil sa isang bahagi ng pahayag ng kasintahan sa pulisya. Sa kanyang pahayag, puro rhetorical na tanong ang ginamit niya o hindi niya masagot upang itago ang kanyang pagkakasala. May isang bahagi doon na labis na ikinainteres ni Hugay. Ito ay isang detalyeng idinagdag ng pulisya sa kanilang talaan. Binigyan ng pulis ang kasintahan ng isang bote ng mineral na tubig, ngunit labis itong kinamuhian ng kasintahan dahil pagkatapos mawala ang dating may-ari, hindi na niya ginamit ang metro ng tubig at kuryente sa silid. Ngunit upang sirain ang katawan ng tao sa inidoro, kailangan ng napakaraming tubig. Inakala ni Jose na ang pagkamuhi ng kasintahan sa ordinaryong mineral na tubig ay dahil gumamit siya ng malaking halaga ng bottled mineral water upang sirain ang dating kasintahan. Dito nagbigay ng panayam tungkol sa krimen si Jose, at inakala ni Jose na kailangan niyang makita ang kasintahan na si Kya, na nagkataong hindi lumipat at nakatira pa rin sa bahay na ito. Nang dumating si Jose at ang kanyang kasamahan sa kumpanya, ang kasintahan ay nalaman na siya ay may relasyon sa team leader sa kumpanya at magpapakasal pa nga sila. Sa panahon ng investigasyon, palaging nasa tabi niya ang team leader na mukhang labis na nag-aalala para sa kanyang kasintahan. Sinadya ni Jean Hugay na uminom ng mineral na tubig sa harap ng kasintahan, pagkatapos ay nagkunwaring nahulog ito sa sahig at hiniling sa kasintahan na pulutin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng pagkasuklam ang kasintahan, maliban sa aksidenteng paglantad ng paso sa kanyang pulso nang ibinalik niya ang kanyang kamay. Nang tanungin, nalaman na siya ay napaso dahil sa pagpapakulo ng tubig. Sa gabi, kumain ng hapunan si Jean Hugay at Song Seol sa isang convenience store. Dahil matagal na siyang residente doon, tinanong ni Jean Hugay si Song Seol tungkol sa kanyang impresyon sa dating may-ari at sa kasintahan. Si Song Seol, pumayag si Song Seol na sa kanyang alaala, ang dating may-ari ay isang taong may mainitin ang ulo at madaling maghinala, kahit ang pagdalo ng kanyang kasintahan sa isang ordinaryong party ng kumpanya ay maaaring magpagalit sa kanya. Nang nawala ang kanyang dating kasintahan,
kasintahan, labis na nalungkot ang kasintahan. Magkasama silang dalawa na nakaupo sa convenience store, masayang nag-uusap nang hindi nila nalalaman na sa kabilang kalsada, may isang lalaki na palihim na kumukuha ng litrato. Matapos pindutin ang shutter button, biglang natakot ang lalaki at agad na ipinakita ang mga nakuhang larawan sa kanyang nakatataas. Nang makita ito ng kanyang nakatataas, labis din siyang natakot. Siya ay isang chaebol na ikinulong ni Jin Hugay, kamakailan lamang at kinailangan niya ng maraming koneksyon at pera para lang makatakas sa kasalanan. Alam ng chaebol na si Jin Hugay ay isang asong mangangaso, kapag kumagat, hindi bibitaw. Ngayon, mukhang handa siyang magtrabaho sa maliit na istasyon ng pulisya na ito upang patuloy na kagatin siya. Dahil sa pagsilyo ng kanyang bahay, si Jin Hugay ay nakapagtayo lamang ng tolda sa pasilyo. Hating gabi na nang kumatok siya sa bahay ni Bong Dujin upang humiram ng banyo, ngunit sino ang mag-aakala na may mahalaga siyang matutuklasan. Naramdaman ni Jin Hugay na medyo kakaiba ang bathtub sa bahay ni Bong Dujin, ngunit ang talagang kakaiba ay hindi ang bathtub ni Bong Dujin, kundi ang bathtub sa inupahan niyang silid. Dahil baliktad ang pagkakakabit ng mga panlabas na panel, hinawakan ni Jin Hugay ang gilid ng labi, tila malambot pa rin ito at tiyak na kamakailan lang itong na-install. Agad na nagtulungan sina Jin Hugay at Bong Dujin upang tanggalin ang bathtub. Natuklasan nila na sa loob nito ay may isang malaking itim na plastic bag na puno ng mga labi ng tao na nabubulok at may matinding amoy. Kinuha ng forensic team ang lahat ng labi at pinagsama-sama upang buuin ang katawan ng isang lalaki. Matapos ang pagkakakilanlan, kinumpirma na ito nga ang nawawalang dating may-ari. Bukod sa pagtukoy na ang nakamamatay na sugat ay sanhi ng pag-atake sa bungo, natuklasan din ng forensic team ang isa pang bagay na nakasama sa mga labi, isang talim ng kutsilyo na nakabaon ng malalim sa buto. Tinukoy ng forensic team na ito ay dapat na isang kutsilyong panluto. Samantala, habang mabilis na nilulutas ni Jin Hugay ang kaso, natuklasan din ni Bong Dujin ang pinagmulan ng apoy. Natagpuan niya ang isang pahayagan. Ang hindi pa nasusunog na pahayagan sa larawan ng crime scene ay biglang napansin ni Bong Dujin. Agad siyang lumapit kay Jin Hugay upang isagawa ang simulation ng pinangyarihan ng krimen. Naniniwala siya na ang paraan ng pagsisindi ng apoy ng salarin ay sa pamamagitan ng paggulong ng pahayagan. Pagkatapos ay binubuhusan ng madaling masunog na material at sinisimulan ang apoy. Personal na sinubukan ni Jin Hugay at natuklasan na sa ganitong paraan, isang pahayagan lamang na iginulong ay sapat na upang masunog ang kortina sa malayo. Kinuha ni Bong Dujin na ang salarin ay tiyak na ginulong ang pahayagan. Inihulog ito mula sa bintana ng silid ng dating may-ari. Pagkatapos ay sinindihan ang apoy mula sa ibabang palapat upang kumalat ang apoy mula sa ibaba pataas, hanggang sa maabot ang kortina o ang ulunan ng kama at sumiklab ang apoy. Dahil ang pahayagan na ginamit sa pagsubok ay napakadaling masunog. Nang sinindihan ni Jin Hugay ang apoy, aksidente niyang napaso ang likod ng kanyang guwantes at pulso. Naalala niya agad ang paso sa kamay ng kasintahan. Mukhang nalantad na ang katotohanan. Agad na pumunta ang pulisya sa bahay ng kasintahan upang arestuhin siya, ngunit naunahan na sila ng kasintahan na umalis at dinala pa ang 3 bote ng langis sa bahay. Ngayon ang kasal ng kasintahan at ng team leader, ngunit siya ay naging isang tumakas na nobya. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Simula nang mamatay ang dating kasintahan na si Kya, sa buhay ng kasintahan, palagi niyang nakikita ang anino nito kahit saan. Halos ikinabaliw na niya ito dahil napakaraming nakatago sa bahay ng dating kasintahan. Kaya naman palaging minamanmana ng kasintahan ang mga bagong lipat. Ang multo na pinag-uusapan ng mga kapitbahay ay siya pala. Dinala rin ng kasintahan ang kagamitan na ginamit niya upang patayin ang kanyang dating kasintahan. Ang talim ng kutsilyo ay tumugma sa mga piraso ng buto. Pagdating sa interrogation room, palagi siyang nakaupo sa sulok at tahimik. Lumapit si Jin Hugay sa kanya at matagal silang nag-usap. Saka lamang sinabi ng kasintahan ang dahilan ng pagpatay. Nalaman na dati siyang nabuntis at inilaglag ang sanggol, at sa Korea, labag sa batas ang pagpapalaglag. Ngunit katatapos lang pumasa ng kasintahan sa civil service exam at ginamit ito ng kanyang kasintahan upang takutin siya. Kinuha niya ang certificate ng pagpapalaglag at pinilit ang kasintahan na bayaran ang lahat ng kanyang buwanang gastos sa pamumuhay. Ang butas, ang walang katapusang pagkontrol sa isip at pananalapi ay sa wakas nagtulak sa kasintahan na magpasya na kumawala sa kapangyarihan ng kanyang kasintahan. Kaya, habang natutulog siya, ginamit niya ang martilyo upang pukpukin ang ulo ng kanyang biktima. Pagkatapos ay sinimulan niyang hatiin ang katawan upang burahin ang mga bakas. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang mga kasalanan, umiyak ang kasintahan. Ngunit ang mas nakakabaliw na bahagi ay kasunod pa. Ang patunay ng pagpapalaglag sa kamay ng dating kasintahan ay napatunayang peke. Lubos na nawasak ang kasintahan, gumawa siya ng ganoong kalupitan para lang sa isang papel na hindi naman umiiral. Hating gabi pagkatapos ng trabaho, magkasamang nag-iinuman sina Jin Hugay, Bong Dujin, at Song Seol sa harap ng bahay. Biglang lumitaw ang chaebol. Inihagis niya ang paper crane sa lupa at direktang sinabi na dating inakusahan ni Jin Hugay nang mali si Mataehwa at ikinulong siya, ngunit si Mataehwa mismo ang demonyo. Sa harap ng paghamon ng chaebol, labis na walang magawa si Jin Hugay. Ito ang pagkakaiba ng pulis at bombero. Matapos iligtas ng mga bombero ang mga tao, ang makukuha nila ay marahil pasasalamat at sariwang bulaklak. Samantala, ang pulis ay kailangang harapin ang paghihiganti ng mga kriminal. Nang gabing iyon, isang sunod-sunod na aksidente sa sasakyan ang naganap sa pangunahing kalsada. Pagdating ni Jin Hugay sa pinangyarihan, hindi niya makita ang biktima. Matapos mabigyan ng direksyon, nakita niya na ang biktima ay tumilapon sa bubong ng bus. Makikita kung gaano kalakas ang pagbangga.
Agad na nagsagawa ng first aid ang mga bombero. Mabuti na lang at mayroon pa ring mahinang hininga ang biktima, kaya't mabilis itong dinala sa ospital. Habang papunta, napansin ni Song Seol na napakahina ng paghinga ni Kim Hyun Seo. Ayon sa sitwasyon, malamang na hindi na umabot pa sa ospital ang bata. Sa kritikal na sandali, buong tapang siyang nagsagawa ng mapanganib na first aid. Mabuti na lang at naging matagumpay ito at nakipaglaban siya para sa oras ng biktima. Matapos dalhin si Kim Hyun Seo, tinanong ni Jin Ho-gae ang ina kung paano nangyari ang aksidente sa sasakyan. Sumagot ang ina na pauwi na siya mula sa trabaho noon. Nang inuuwi niya ang kanyang anak na babae, gusto ng kanyang anak na kunin ang teddy bear sa gitna ng kalsada. Sa sandaling iyon, isang puting sasakyan ang biglang lumipad papalapit. Matapos niyang mabangga ang kanyang anak, agad itong tumakas. Sa pagkuha ng impormasyon, naghanda si Jin Ho-gae at ang kanyang mga kasamahan para magsagawa ng investigasyon sa pagbabantay sa trapiko. Sa prinsipyo, hindi mahirap hanapin ang sasakyang nakabangga at tumakas, ngunit kinabukasan, natuklasan ng pulisya na kakaiba ang kalsada doon dahil wala itong malawakang surveillance camera. Dahil dito, naging komplikado ang lahat. Malaki ang ipinuhunan ng pulisya sa paghahanap sa sasakyan gamit ang mga bakas ng gulong sa kalsada at bukod pa rito, ang mga piraso ng sasakyan na naiwan sa tabi ng kalsada. Unti-unti silang naghanap matapos ang pagsisikap ng pulisya at ng forensic department. Agad nilang natagpuan ang puting sasakyan. Agad na tinutukan ng pulisya ang may-ari ng sasakyan. Sabay, hindi maganda ang kondisyon ni Hyun Seo. Kailangan niya ng mapanganib na operasyon sa utak. Bago magsimula ang operasyon, may nakita ang doktor na mali sa x-ray scan niya. Kinumpirma ni Jin Ho-gae ang lokasyon ng puting sasakyan, ngunit nang makita niya ito, umuusok na ang puting sasakyan mula sa loob palabas. Nagdulot ng sunog ang usok. Agad na lumabas ang fire team patungo sa parking lot. Nakita ni Jin Ho-gae ang isang lalaki na nakaupo sa sasakyan, na parang nagsusunog ng uling. Mabilis na iniligtas ng mga bombero ang lalaki, at nang magising ang lalaki, nakita niya ang pulis sa tabi niya at nagsimulang umiyak, nagsisisi sa kanyang sarili. Dahil sa pananakit sa bata, kaya nakaramdam siya ng pagsisisi, kaya hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi siya pinansin ni Jin Ho-gae at agad siyang pinusasan, ngunit dahil sa carbon monoxide poisoning ang lalaki ay kailangan pa ring maospital. Ang ina ni Hyun Seo sa ospital, nang malaman na ang lalaking ito ang salarit sa pagkakasakit ng kanyang anak, ay agad na nawalan ng kontrol at gustong maghiganti, ngunit pinigilan ng doktor. Pagkatapos, hiniling ng doktor na makausap niya si Jin Ho-gae at Song Seol ng pribado, tila gusto niyang kumpirmahin. Binuksan ng doktor ang x-ray ng biktima at itinuro ang mga pinsala sa katawan ng dalagita. Bukod sa problema sa utak na dulot ng aksidente sa kotse, mayroon ding 16 na nabali sa buong katawan. Ayon sa paggaling ng sugat, tila matagal na ang mga pinsalang ito. Sa puntong ito, halos naintindihan na ng lahat ang nangyayari. Nagpakunot noo ito sa pulis at tagapagligtas na nagpapatunay sa trahedya ng buhay ng biktima. Ang kaso ay umunlad mula sa isang aksidente tungo sa isa pa. Agad na pinuntahan ni Jin Ho-gae ang kindergarten kung saan nag-aaral si Hyun Seo. Pinakita ng guro sa kanila ang pang-araw-araw na video sa klase ni Hyun Seo. Sinabing ang bata ay isang aktibong bata at malapit sa kanyang ina. Nakita ni Jin Ho-gae ang drawing ni Hyun Seo sa dingding at may isa pang lalaki. Nang tanungin, nalaman niyang ito ang nobyo ng ina na nagngangalang Kim Chon. Noong una, magkasintahan pa rin sila, ngunit nang banggitin ang kasal, si Kim Chon-ho ay tumakas dala ang lahat ng ipon ng kanyang ina at nawala. Ayon sa kanyang ina, habang siya ay nagtatrabaho, si Kim Chon-ho ang mag-aalaga kay Hyun Seo. Agad na isinama ni Jose ang lalaking nagngangalang Kim sa listahan ng mga hinahanap. Matapos ang malalim na investigasyon, natuklasan din na siya ay isang profesional na manloloko. Ang lahat ng mobile phone na nakarehistro sa kanyang pangalan ay peking numero at otomatikong nawawala pagkatapos ng isang tiyak na panahon. Dahil walang ebidensya ang pulisya na masama ang pakikitungo ni Kim Chon-ho kay Hyun Seo, kailangan lang nila siyang arestuhin sa kasong pandaraya. Nang gabing iyon, pag-uwi niya mula sa trabaho, sinimula ni Song Seol na punasan ang mansa ng dugo sa kanyang uniforme. Marahil dahil dati siyang nurse sa isang ospital, palagi siyang nag-aalala tungkol sa pinsala ni Hyun Seo. Kinagabihan, hindi makatulog si Song Seol dahil sa kaso ni Hyun Seo. Nang lumingon siya at nakita ang kanyang manika, bigla niyang naalala ang isang pangungusap sa pahayag ng ina. Si Hyun Seo ay nasugatan dahil kinuha niya ang teddy bear sa kalsada. Nang magising kinabukasan, sinabi ni Song Seol kay Jin Ho-gae ang tungkol sa kanyang natuklasan. Sa lugar ng pinangyarihan, walang bakas ng isang teddy bear. Walang sagot si Jin Ho-gae sa tanong na ito sa ngayon dahil gusto niyang madali ang mahuli si Kim Chon-ho. Isang araw, sinadya niyang maglatag ng bitag kasama ang kanyang mga kasamahan. Magkunwari silang bibili ng cellphone na may phantom signal, sumunod sa dealer at nakarating ang dalawa sa base ng grupo ng nagbebenta ng cellphone. Nagkataon din nilang nakasalubong ang mga tauhan ng chaebol doon dahil pala kamakailan ay nangangailangan din ang chaebol ng isang lihim na telepono at hindi alam kung paano ito gamitin. Binuksan ni Jin Ho-gae ang video ng kamakailang transaksyon sa pagbili at pagbebenta at nakakita siya ng isang transaksyon kung saan naroon mismo ang lalaking sumubok magpakamatay gamit ang uling ng gabing iyon. Agad na nag-react si Jin Ho-gae. Lumabas na ang lalaki at ang ina ni Hyun Seo ay matagal nang magkakilala. Nagtulungan silang paikutin ang pulisya sa kanilang palad. Pagkatapos bumalik sa istasyon ng pulisya, sinimula ng departamento ng pagkakakilanlan na gumamit ng high-tech na teknolohiya. Nagpatuloy sila sa pagpapanumbalik ng hindi pangkaraniwang sugat
sugat sa binti ni Hyunseo at natuklasan na ito ay isang bakas ng gulong na ilang beses nang nadadaanan ng gulong. Kinailangan ni Jin Hugay na bumalik sa lugar ng aksidente sa sasakyan upang makita kung mayroon pa siyang nakaligtaan. Sa oras na iyon, may dumaang delivery truck. Nakita ni Jin Hugay ang dashcam sa helmet ng delivery person at agad siyang nagkaroon ng ideya. Agad siyang pumunta sa kumpanya ng delivery upang balikan ang video ng gabi ng aksidente. Bilang resulta, mayroon siyang mahalagang natuklasan. Agad na pinagdugtong ni Jin Hugay ang lahat ng mga pahiwatig at kinumpirma na may malaking problema sa pagitan ng ina ni Hyunseo at ng lalaking nagdulot ng aksidente at tumakas. Kinabukasan, agad niyang ipinatawag ang dalawa sa istasyon ng pulisya at ininterview ng magkahiwalay. Bago ang interogasyon, nakatanggap si Jin Hugay ng tawag mula sa ospital. Matapos ibaba ang telepono, naging mabigat ang kanyang mukha. Pumasok siya sa silid ng lalaking nagdulot ng aksidente at tumakas at diretsong sinabi ang balitang natanggap niya. Si Hyunseo ay na-diagnose na may brain death. Sa pagkakataong ito, ang kaso niya ay hindi na lamang isang hit and run, kundi isang aksidente na humantong sa pagkamatay. Ayon sa batas, malaki ang kailangang bayaran ng lalaki at kailangan pa siyang makulong ng 15 taon. Nang marinig ang gayong seryosong kahihinatnan, nagsimulang mag-alinlangan ang puso ng lalaki. Sa sandaling ito, patuloy na nagdulot ng hidwaan si Jin Hugay at ang kanyang mga kasamahan. Sa pagitan niya at ng ina, tuluyang gumuho ang tiwala sa pagitan ng dalawa. Umamin sila na sabay nilang pinlano ang aksidente ng kotse ni Hyunseo. Inayos ni Jin Hugay ang mga larawan ng bali ni Hyunseo. Lumabas na matapos ang investigasyon, ang lokasyon ng mga galos na ito ay nasa loob ng saklaw ng mga kinakailangan sa claim sa siguro. Matapos bilhin ng ina ni Hyunseo ang siguro para sa kanya, sinimulan niyang sadyang saktan si Hyunseo ng madalas at pagkatapos ay maghain ng claim para sa malaking kabayaran. Hanggang ngayon, nakakakuha na siya ng 10 milyong dolyar sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Tungkol naman sa aksidente sa kotse noong gabing iyon, ang layunin ng ina ay saktan ang bukong-bukong ni Hyunseo. Nagkataon na ang dashcam ng delivery truck noong gabing iyon. Kaya pala nakuna ng video ang kanilang krimen. Ngunit ang masakit, alam ni Hyunseo na gusto siyang saktan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin. Ngunit pumayag siyang makipagtulungan dahil alam niyang sa pamamagitan lamang ng kanyang mga pinsala, magkakaroon ng pera ang kanyang ina at magiging mas masaya. Pagdating sa puntong ito, binago ni Jin Hugay ang kanyang naunang pag-iisip. Noong gabing iyon, marahil ay may dalawang aksidente sa sasakyan. Una, upang idiin ng lalaki ang binti ni Hyunseo. Ngunit hindi nasugatan ang binti ni Hyunseo. Hindi gustong bigyan ni Hyunseo ang kanyang ina, kaya nang gawin itong muli ng lalaki, sinadya niyang sumugod patungo sa sasakyan. Hindi nakahinto sa oras ang lalaki, kaya nabangga niya si Hyunseo. Matapos mabunyag ang buong kaso, umiyak ng labis ang ina ni Hyunseo, sinisisi ang sarili sa sinapit ng kanyang anak. Sa sandaling ito, pumasok si Song Seol at inihayag ang totoong kalagayan ni Hyunseo. Hindi siya nagkaroon ng brain death, kundi bumuti ang kanyang kalagayan at inilipat na sa ordinaryong ward. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang ina. Pagkatapos, sadyang pinaalalahanan ni Jin Hugay na sa pagkakataong ito, maaaring makatanggap si Hyunseo ng mas malaking halaga ng pera para sa kanyang mga pinsala. Nakita lamang niya ang ngiti ng ina ni Hyunseo, isang ngiti ng swerte. Lubos na nadismaya si Jin Hugay sa kanyang puso at sumigaw na gusto niyang ipasok ang ina at ang lalaking ito sa korte. Nang gabing iyon, matapos maghapunan ang departamento ng bombero at ang departamento ng pulisya, nalaman ni Song Seol na binayaran ni Jin Hugay ang lahat ng gastusing medikal ni Hyunseo. Diretsang sinabi ni Jin Hugay, ito ang nararapat niyang gawin dahil dinala niya sa kulungan ang ina ni Hyunseo. Sa pagtingin kay Jin Hugay na may mabuting puso at mahusay na kakayahan sa investigasyon, hindi alam ni Song Seol kung bakit siya ibinaba ang ranggo at ipinadala sa lugar na ito. Sumagot si Jin Hugay na hindi siya ibinaba ang ranggo, kundi sinadya niyang pumunta rito. Ang layunin ni Jin Hugay ay tila para harapin ang chaebol. Sa isang convenience store, nakadamit si Jin Hugay na parang thug. Si Bong Doo-jin naman ay nakaupo sa gilid at nagbibigay ng mga mungkahi. Matapos iguhit ang mga peklat na may dugo sa mukha ni Jin Hugay, ibinigay ni Bong Doo-jin ang sagot na kinumpirma na si Jin Hugay ay mukhang isang malupit na tigre sa kalye. Ginawa ito ni Jin Hugay upang makasali sa isang kriminal na gang. Kinabukasan, nagtagumpay si Jin Hugay sa pagpasok sa grupo dahil sa kanyang hitsura at pag-arte. Una, inutusan ng pinuno si Jin Hugay at isa pang miyembro na pumunta sa supermarket upang bumili ng ilang kagamitan sa krimen. Walang kaalam-alam, habang namimili sa supermarket, nagkaroon ng seizure ang taong iyon. Nagkataon naman na nandoon din si Song Seol para mamili. Dahil sa kanyang pagiging bumbero, agad siyang sumugod upang tumulong. Nang magising ang thug, labis siyang natakot. Natakot din si Jin Hugay na makilala siya ni Song Seol at masira ang kanyang plano, kaya dali-dali siyang sumuot ng sombrero at dinala ang thug palayo. Ngunit kahit ganoon, nakilala pa rin siya ni Song Seol. Pagkatapos, dumating ang kriminal na gang sa gusali ng istasyon ng pulisya. Ngunit ang utos ng malaking kapatid, ibinigay niya sa kanila ay ang pagluluto ng instant noodles doon mismo. Hindi alam ng mga thug kung bakit sila nagpakulo ng ilang malalaking kaldero ng instant noodles hanggang sa umuusok ito. Sa sandaling ito, may dumating na delivery person sa ibaba. Bukod sa pagdadala ng midnight snack, mayroon din siyang sample package na ihahatid sa forensic laboratory. Nagliwanag ang mga mata ng pinuno at agad na inutusan si Jin Hugay na dalhin din ang sample at personal
kriminal na ihatid ito sa forensic laboratory. Nakatayo sa harap ng pinto, seryoso ang mukha ng pinuno, nakatingin sa dalawang file sa kamay ng forensic pathologist. Ang huling target niya ay ang file na ito. Balikan natin ang ilang araw na nakalipas. Isang dalagita ang namatay ng malungkot. Ang kanyang mga nagpapautang ay nagkakagulo sa lamayan. At kinuha ang perang ibinigay ng mga nagluluksa sa lola, ang may-ari ng lamay. Ang dahilan ay nang buhay pa ang dalagita, nang hiram siya ng pera mula sa lalaking ito. Ang nagpapautang na ito ay mukhang mabait, ngunit sa totoo lang, isa siyang loan shark. Ang dalagita ay nanghiram lamang ng 3 milyon yen. Ngunit dahil sa interes, umabot ito sa 30 milyon yen. Umiiyak ang lola at sinisi ang loan shark na ito sa pagkamatay ng dalagita dahil sa matinding panggigipit. Ngunit ang mag-asawang loan shark ay napakayabang. Mayroon silang kontrata na pinirmahan ng dalagita na nagsasabing sumang-ayon siya sa rate ng interes na ito mula nang humiram siya ng pera. Idinemanda ng lola ang mga loan shark sa korte, ngunit magaling ang abogado ng kalaban sa pakikipagtalo at palaging ginagamit ang kontrata bilang dahilan. Kapag naitatak na ng dalagita ang kanyang selyo, iyon na ang pinagkasunduang pautang sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit iginiit ng lola na ang selyo ng dalagita ay kinuha ng kabilang panig ng walang pahintulot at itinatak. Ngunit ito ay salita lamang. Ang taga-usig ay nahihirapan sa paghahanap ng ebidensya. Nang makita ng forensic lab technician ang pahiwatig sa kontrata, iminungkahi niya na suriin ang pagiging tunay ng kontratang ito. Kung ganoon, kahit may selyo ay wala ng saysay. Walang duda, ang pinuno ay nakatanggap ng utos mula sa loan shark na nag-aalala na ang kontrata ay matutuklasang peke, kaya't ipinagsapalaran niya ito. Nakatanggap ng emergency rescue mission ang fire department. Dali-dali silang pumunta sa gusali. Nang mga sandaling iyon, may nakita si Song Seol na kakaibang bagay. Ito ang bagay na binili niya mula sa supermarket. Hindi niya alam kung bakit mayroong dagdag na salitang KFE sa bote ng shampoo. Agad na nakilala ng mga tao sa fire station na iyon ay isang distress signal. Naalala ni Song Seol na nakita niya si Jin Hugay sa supermarket, ngunit nagkunwari itong hindi siya kilala at kasama pa nito ang isang kakaibang grupo ng mga tao. Maaaring ito ay isang uri ng senyales na iniwan niya. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga kasamahan sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Jin Hugay. Hinanap lamang nila ang signal ng kanyang telepono, ngunit nawala ang signal ng mobile phone at walang bakas sa kalapit na parking area. Biglang naalala ni Bong Dujin na ilang araw na ang nakalipas ay nakita niya si Jin Hugay na nagla-login sa isang kaduda-dudang website. Sinubukan niyang buksan ang website na iyon batay sa kanyang memorya at natuklasan na ang site ay nagre-recruit ng mga dating convicted criminals para sa mga misyon. Agad na ipinadala ni Bong Dujin ang website sa forensic technician at sinabihan itong i-decrypt agad ang site upang mahanap ang impormasyon ni Jin Hugay. Sa oras na ito, si Jin Hugay ay nasa isang bakanting gusali kasama ang isang kriminal na gang. Hinarangan nila ang lahat ng labasan at naglagay ng ilang kaduda-dudang pakete. Naramdaman ni Jin Hugay na may mali kaya nagdahilan siyang magugas ng kamay sa banyo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang ilang sangkap mula sa pakete at itinapon ito sa inidoro. Ilang sandali, direktang sumabog ang inidoro at tuluyang nawasak. Agad na nagtaas ng alarma si Jin Hugay. Lumabas na ang napakasamang grupong ito ay hindi na nasiyahan sa pagnanakaw ng mga dokumento. Ang kanilang layunin ay pasabugin ang buong forensic laboratory kasama ang mga empleyado nito. Kailangang maghanap ng paraan si Jin Hugay upang maantala ang oras. Pagbalik niya mula sa banyo, nagsimula siyang magdulot ng kaguluhan at diretsong sinabi na alam niya na gusto ng pinuno na pasabugin ang lahat ng empleyado doon. Ngunit dahil mayroong higit sa 10 tao sa silid, dapat nilang bayaran ito sa kanilang higit sa 10 miyembro. Walang inaasahan, ang pag-ataking ito ay nakakuha ng pansin ng pinuno sa ibang detalye. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang sugat sa mukha ni Jin Hugay, pagkatapos ay binura ang tattoo sa kanyang katawan. Biglang nabunyag ang pagkatao ni Jin Hugay. Ngayon, ang tanging naghihintay sa kanya ay ang kamatayan. Itinali siya ng lahat sa control room at naglagay ng bomba sa tabi niya. Sa sandaling ito, na-decode na ni Bong Ana, ang teknisyan ng forensic lab, ang website na ibinigay ni Bong Dujin. Natuklasan niya na ang lokasyon ng misyon ng kalaban ngayong gabi ay sa mismong opisina kung saan siya naroroon. Agad na naramdaman ni Bong Ana na may mali. Matapos niyang iulat ang resulta sa fire department, gusto niyang buksan ang pinto upang umalis, ngunit matagal nang nakalock ang pangunahing pinto ng mga iyon. Hinarangan ng grupo ng mga thug ang lahat ng emergency exit, ginawang bitag ang buong gusali. Mahaba ang fuse ng bomba, kaya nang makaalis ang buong grupo ay saka lang nila pinasabog ang buong gusali. Matapos ang lahat, tinawagan ng pinuno ang loan shark at sinabing naayos na ang lahat. Gaya ng inaasahan, dahil sa takot na mabunyag ang peking dokumento, inutusan niya ang pinuno ng grupo ng mga thug na sirain ang lahat. Natagpuan ni Jin Hugay ang mga kagamitan sa control room at inalis ang mga tali sa kanyang katawan. Kasabay nito, ginamit niya ang intranet upang makipag-usap kay Bong Ana at sinabi sa kanya na ang kriminal na grupo ay naglagay ng maraming bomba sa pasilyo ng gusali. Kapag nasunog ang fuse, lilikha ito ng usok na magpapagana ng smoke alarm at magsisimula ang sprinkler system. Ngunit ang mga pampasabog na ginamit nila ay sasabog kapag nadikit sa tubig. Ang tanging pagkakataon,
upang mailigtas ang fire department sa loob lamang ng ilang minuto bago pa man bumukas ang sprinklers. Mabilis na dumating sina Bong Dujin at ang fire department sa forensic lab habang ginagabayan si Bong Ana sa telepono upang makahanap ng paraan palabas. Biglang naalala ni Bong Ana na mayroon pang ilang kagamitan sa pagpapalamig sa loob ng gusali. Agad niyang ginamit ang computer at matapos ang ilang pag-opera, matagumpay siyang nakapaglabas ng malamig na gas na pumapatay sa mabilis na lumalaganap na apoy. Ang mahabang fuse ay napigilan sa gitna. Nagpalakpakan sina Bong Ana at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, kalmado na silang naghintay na dumating ang fire department para iligtas sila. Sa lalong madaling panahon, binuksan ng forensic lab ang exhaust pipe ng control room at iniligtas sila ng mga bombero. Binuksan din ang ibang nakakandadong pinto gamit ang chainsaw. Hanggang ngayon, halos lahat ng empleyado ng forensic lab ay ligtas nang nailabas. Ang pinuno ng gang sa labas ng gusali ay nagingit-ngit sa galit nang makita ang eksenang ito. Agad siyang nagulat sa loan shark na bigo ang operasyon ngayong gabi. Ang tanging nalalabing lugar na kailangan iligtas ay ang forensic lab sa ika-4 na palapag kung saan naroroon si Bong Ana. Ayon sa ulat mula sa harap, napakatibay ng lock dito. Ang grupong ito ay gumamit pa nga ng welding upang hinangin ang pinto. Biglang naalala ni Jin Hugay na parang may suot ang pinuno sa kanyang liig, na parang isang remote control at may tatakpan ng pangalan ng kumpanya. Agad na nag-react si Song Seol. Ang kumpanyang ito ang may pananagutan sa sprinkler system sa gusali. Agad na naramdaman ni Jin Hugay ang masamang kutob. Marahil ay magagamit ng pinuno ang remote control upang buksan ang sistema ng tubig. Kung ganoon, sasabog pa rin ang bomba at maging ang mga bumbero sa loob ng gusali ay malalagay sa panganib. Sa gitna ng pagkapanatag, isang ideya ang sumagi sa isip ni Jin Hugay. Kung kayang ibalik ng pinuno ang sistema ng tubig, maaari niyang harangan ang lahat ng supply ng tubig mula doon. Agad na nakahanap si Jin Hugay ng isang malaking bariles ng liquid nitrogen at pumunta sa lokasyon ng tubo ng tubig na nakakabit sa sprinkler. Nagsimula siyang ibuhos ng husto sa ibabaw ng tubig. Mabilis na pinalamig ng liquid nitrogen ang tubo. Ang presyon ng tubig sa tubo ay nagsimulang bumaba. Sa sandaling ito, nakarating na ang pinuno sa kabilang gusali at pinindot ang remote control sa kanyang lead. Nagsimulang umandar ang sprinkler system at ang mga pampasabog na inilagay sa pasilyo ay nagsimulang sumabog isa-isa. Ngunit salamat kay Jin Hugay, mabilis na huminto ang mga sprinkler. Sa kabilang panig, sumugod din si Bong Dujin kasama ang kanyang mga kasamahan at matagumpay na nailigtas ang mga natrap na empleyado. Sa huli, matapos marinig ni Jin Hugay ang balita ng matagumpay na pagliligtas, nakahinga siya ng maluwag. Kahit na nasugatan si Bong Ana, naaalala pa rin niya na ngayon ang araw ng paglilitis ng matandang babae at ng loan shark. Naghihintay pa rin siya ng resulta ng kanyang forensic examination. Napilitan si Bong Dujin na baguhin ang direksyon at nagmaneho ng fire truck at tungo sa lokasyon ng korte. Si Bong Ana, na puno ng sugat, ay lumapit sa testigo at inisa-isa ang mga hindi tugmang bahagi ng dokumento. Kabilang dito ang pinakamahalagang punto na ang lahat ng ginamit na papel ay ginawa noong 2021, samantalang ang papel na pinirmahan ng dalagita sa dokumento ay mula pa noong 2019. Mula dito, napatunayan na ang dokumentong ito ay hindi talaga ang pinirmahan ng dalagita. Matapos masaksihan ang pagkapanalo ng kaso ng matandang babae, bumalik si Bong Ana sa ospital para sa paggamot. Nang gabing iyon, nang magtipon ang lahat para magdiwang, nalaman ni Jin Hugay na si Bong Ana pala ang kapatid ni Bong Dujin. Matapos ang kaso ng loan shark, mayroon pa rin kaunting pagkailang si Jin Hugay. Dahil mula sa simula, ibang tao ang kanyang target, ang empleyado ng convenience store na nakilala niya at ni Song Seol. Lumabas na ang lalaking ito ay isang wanted criminal na umupa ng isang tao. Sa kabilang panig, tila hinahanap ng chaebol ang taong ito. Nagdala ang chaebol ng virtual phone number at binigyan ng kutsilyo ang isang matanda sa kondisyon na aalagaan niya ng maayos ang anak na babae ng matanda upang matapos niya ang misyon na ibinigay niya. Kaya naman, kinaumagahan, nakatanggap si Jin Hugay ng tawag at agad na dumating sa pinagtagpuan. Ang matanda ay nasa gilid. Nang makita siya, lumingon ito at umalis. Biglang may makapal na usok na bumuga sa kantina ng construction site sa bundok. Agad na dumating ang mga bumbero at pulis at nagsimulang apulahin ang apoy habang nagliligtas ng mga tao. Sinira ni Jin Hugay ang pinto at inilabas ang walang malay na bata mula sa bahay. Sa kabilang panig, sina Bong Dujin at ang iba pang mga bumbero ay maihawak na hose at nilalabanan ang apoy. Nakikipaglaban sila sa oras dahil sa nakita nila, ang pabrika na hindi kalayuan ay naglalabas ng malaking dami ng nakakalason na gas. Sa direksyon at bilis ng hangin, sa maikling panahon lamang, tatama ito sa lugar ng sunog. Ang gas na ito ay maaaring magdulot ng mas malaking sunog o maging sanhi ng pagsabog. Upang mapabilis ang pag-aapula ng apoy, iminungkahi ni Bong Dujin na diligan ang tubig mula sa loob. Kung hindi madaling apulahin ang apoy. Ngunit ang apoy ay naglalagablab kung gusto mong magbuhos ng tubig mula sa loob. Kailangan niyang umakyat sa mainit na bubong at gamitin ang chainsaw para buksan ang bakal na bodega. Naramdaman ng kapitan na masyado itong delikado, ngunit kusang loob na tinanggap ni Bong Dujin ang misyon na ito. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa bubong. Matagumpay na naghiwa ng isang bahagi at sinimulan ang pag-apula ng apoy sa loob ng bahay. Dahil sa matapang na desisyon ni Bong Dujin, tuluyang naapula ang malaking sunog bago pa man kumalat ang gas.
ligtas. Matapos ang insidente, pumasok ang mga bumbero sa silid at sinimulan ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hindi inaasahan, sa ilalim ng gumuho na hilera ng mga istante, may natagpo ang bangkay na nasunog. Dahil sa pagkawasak ng katawan, hindi na matukoy ang pagkakakilanlan nito. Kailangan itong dalhin sa forensic lab para sa eksaminasyon. Natagpuan ni Bong Ana ang isang lubid na nakabaon ng malalim sa liig ng bangkay. Posibleng nasakal ang biktima bago ito namatay. Upang mapatunayan ang hypothesis na ito, nagpatuloy si Bong Ana sa pagsusuri at natagpuan na ang bronchi ay napakalinis. Nangangahulugan ito na nawala ng hininga ang biktima bago sumiklab ang apoy, kaya walang ebidensya ng paglanghap ng usok. Hindi inaasahan, mayroon ding pagpatay sa sunog. Agad na ginamit ni Jin Hogae ang FAD upang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng namatay at natuklasan na ang biktima ay si Bang Pilgu, isang dating bilanggo na may masamang record na nakalaya kamakailan. Inihayag din ang resulta ng otopsya. Ang matigas na buto ni Bang Pilgu ay nabali rin dahil sa panlabas na puwersa. Sa madaling salita, tiyak na may problema sa pagkamatay ni Bang Pilgu. Malamang na sinadya ng suspect ang sunog para sirain ang ebidensya. Matapos makarating sa konklusyon, agad na binuksan ni Jin Hogae ang investigasyon. Bumalik siya sa lugar ng sunog upang mangalap ng ebidensya. Sinabi ni Bong Dojin sa kanya na mayroon hindi bababa sa 3 palatandaan ng sinasadyang panununog sa pinangyarihan. Hindi lang iyon, kahit pa ginamit ni Bong Dojin ang lakas ng apoy upang matukoy ang daan palabas ng suspect na siyang binasag na bintana sa dingding. Ang profesionalismo ni Bong Dojin ay nakatulong kay Jin Hogae na makatipid ng maraming pagsisikap. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Gaya ng inaasahan, may 2 malinaw na bakas ng paa. Ito ay tiyak na naiwan ng suspect nang umalis siya. Bukod pa rito, nakita rin ni Jin Hogae ang mansa ng dugo sa sulok. Agad niyang ipinadala ang sample sa laboratorio para sa pagsusuri. Ngunit isang kakaibang pagbabago ang nangyari. Ang mansa ng dugo sa pinangyarihan ay kay Jin Hogae. Lubos na nagulat ang mga nasa forensic lab upang matiyak ang kawastuhan. Kinailangan nilang kumpirmahin ito ng paulit-ulit. Sa sandaling ito, naghahanap pa rin si Jin Hogae sa pinangyarihan ng sunog. Walang kaalam-alam sa pangyayaring ito. Patuloy siyang naghahanap ng ebidensya sa damuhan sa labas ng bahay at sa huli ay nakakita ng isang bote ng madaling masunog na likido. Iniscan ni Bong Ana ang fingerprint na naiwan doon at inilagay ito sa database ng fingerprint upang hanapin ang may-ari ng fingerprint. Ngunit ang resulta ay nakakagulat pa rin. Ang mga fingerprint na ito ay pagmamay-ari rin ni Jin Hogae. Sunod-sunod na dumarating ang masasamang balita. Ang mga fingerprint sa ilalim ng bintana ay naglalaman din ng sapatos na kapareho ng sukat ng sapatos ni Jin Hogae. Natahimik ang lahat sa pinangyarihan at maging si Jin Hogae ay hindi makapag-react. Ano ang nangyari? Sa sandaling ito, ilang sasakyan ng pulis ang dumating. Sumama ang tagausig at ang homicide detective. Hawak nila ang isang memory card na nagpapatunay na ito ang surveillance video mula sa paanan ng bundok kung saan nakita ang anino ni Jin Hogae. Inaresto nila si Jin Hogae bilang suspect. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang bitag na inihanda ng Chaebol. Simula sa tawag sa telepono kaninang umaga, dahil nalinlang si Jin Hogae at napunta sa lugar na iyon bago pa man naapula ang apoy. Binayaran ng Chaebol ang tagausig at ibinigay sa kanya ang memory card na gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan para saktan si Jin Hogae. Ayaw maniwala ng mga taga-fire department sa mga akusasyon ng tagausig. Tumayo si Bong Dojin para magsalita para kay Jin Hogae. Sinabing dapat imbestigahan muna ang pagkakakilanlan ng unang nag-ulat ng krimen. Dahil sa ganitong uri ng sunog sa malalim na liblib na lugar, ang unang nagsumbong ay kadalasang ang salarin mismo. Ngunit tila handa na ang taga-usig. Kinuha niya ang listahan at sinimulang tumawag sa telepono. Agad na tumunog ang telepono ni Jin Hogae. Sa sandaling ito, nakatutok ang lahat kay Jin Hogae at maging ang kanyang mga kasamahan ay naghihintay ng kanyang paliwanag. Ngunit hindi pa rin umimik si Jose. Hanggang sa dumating ang mga tao mula sa forensics team. Matapos ang maraming paghahambing, sa wakas ay natukoy na ang bakas ng tomato ketchup sa pinangyarihan ay talagang kay Jose. Nang inilabas ang ebidensyang ito, lalo lang itong pinatunayan ang mga hinala kay Jose. Agad siyang kinapapa ng pulis. Habang dinadala si Jose, inulit din ng pulis ang kaso 7 taon na ang nakakaraan. Tila, nasangkot din siya sa isang kaso ng pagpatay noon. Ngunit nahirapan ang pulis sa kakulangan ng ebidensya at hindi maidala si Jose sa hustisya. Ang pagkakakulong niya ngayon ay itinuturing na isang malaking paghihiganti. Sa interrogation room, inilista ng piskal at ng pulis ang isang serye ng mga ebidensya. Pinatay ni Jose ang tao para sa pera. Si Jose. Narito ang pagsasalin sa Tagalog, isinasaalang-alang ang konteksto ng the first responders at ang mga pangalan ng karakter. Walang paliwanag para sa mga akusasyong ito. Alam niya na ang bitag na ito ay maingat na pinlano. Sa simula pa lang, wala nang inilaang paraan para makatakas. Kahit ang pulis na si Jin Hogae, na siyang inatasan sa investigasyon ng kaso, ay may dating galit sa kanya. Paano magkakaroon ng ganoong klaseng pagkakaton sa mundo? Narinig na nakulong si Jose at tuwang-tuwa ang magnete. Patuloy siyang sumuhol sa mga opisyal ng Departamento ng Kriminal para mabilis na mahatulan si Jose. Binisita ni Gong Mayong Pil si Jose sa kulungan at sinabi
sinabi na pati ang lugar ng trabaho nito ay binaliktad. Ano ba talaga ang nangyari? Diretsang sinabi ni Jose na ito ay tiyak na bitag ng magnete bago siya mailipat. Naidadaan niya lang sa kanyang ama na isang konsehal na magamit ang kanyang koneksyon para siya ay makalabas noon. Nang hinuli ni Jose ang magnate, alam niyang kapag nakalaya ito, siguradong maghihiganti ito sa kanya. Bagamat nasa panganib si Jose ngayon, mayroon pa rin siyang ama na isang piskal. Nang makita ng kanyang ama na sinisiraan ng magnate ang kanyang anak, natakot siyang baka hindi ito malampasan ni Jose. Hindi siya mapakali at agad na hinarap ang magnete para bigyan ito ng babala. Ngunit mayabang ang saloobin ng magnete. Iniisip na walang butas ang bitag na inilatag niya at walang makakatulong kay Jose. Bago ilabas ang sentensya, pansamantalang nakakulong si Jose. Nang araw na pumasok siya, kakaibang init ang hangin doon. Sapagkat karamihan sa mga lubhang masamang tao rito ay dinala ni Jose. Pagkapasok pa lang niya, halos mapatay na siya sa bugbog. Ang pinuno sa selda ay ang mismong salarin na pinatay ng kanyang pinuno. Hindi pa nagtatagal si Jose sa selda nang sinaktan siya ng salarin sa tiyan. Dahil sa malubhang sugat, kinailangan siyang isakay sa ambulansya para gamutin. Ngunit lahat ng ito ay sinadya ni Jose. Alam niyang kung mananatili siya sa kulungan, wala siyang magagawa kundi umasa sa mga opisyal na sinuhulan ng magnate. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling harapin ang panganib na atakehin ng mga bilanggo para makahanap ng pagkakataon na makatakas sa gitna ng daan. Sa huli, kinidnap niya ang doktor at tumakas mula sa police escort. Pagkatapos makatakas ni Jose, kinuha niya ang damit ng isang dumadaan at pumunta sa ospital para hanapin ang batang iniligtas niya mula sa sunog. Sinubukan ni Jose na alamin ang sitwasyon mula sa bata, ngunit abala lang ito sa paglalaro sa kanyang telepono at hindi man lang siya pinansin. Sa huli, nag-iwan si Jose ng mensahe para sa kanya. Sinabihan siyang iparating kay Song Siol na hanapin siya sa lugar kung saan nagtitipon ang mga walang tirahan. Nang gabing bisitahin ni Song Siol ang bata, nalaman niya na pinuntahan na siya ni Jose at sinabihan siyang pumunta sa lugar ng mga walang tirahan para hanapin siya. Agad na umalis si Song Siol. Nakita niya si Jose na may sugat at ang bakas ng tomato ketchup sa damit nito. Agad siyang binigyan ni Song Siol ng paunang lunas. Matapos ang profesional na paggamot. Pagkatapos bumuti ang kalusugan ni Jose, agad siyang tumayo para hanapin ang tumpok ng lumang sapatos sa harap niya, umaasang makakita ng koneksyon. Nakita ni Song Siol ito at umupo rin para tumulong. Tiningnan ni Jose ang abalang anyo niya at may bahagyang lambing sa kanyang mga mata. Ang paghingi ng tulong na ito ay isang taya, ngunit handang magtiwala si Jose kay Song Siol. Ang resulta ay nagpatunay na tama ang kanyang kutob. Maya-maya, nahanap ni Jose ang sapatos na gusto niya. Agad niyang tinanong ang mga taong walang tirahan kung saan nila nakuha ang sapatos na ito. Sa kabilang banda, buong magdamag din na tiningnan ni Bong Dujin ang ebidensya sa pinangyarihan ng sunog. Talagang nakahanap siya ng ilang butas. Agad siyang nagpunta sa kasamahan ni Jose. Narito ang pagsasalin sa Tagalog, isinasaalang-alang ang konteksto ng The First Responders at ang mga pangalan ng karakter. Sinabi na marahil ay may espiya sa istasyon ng pulis na target si Jose at laging naghahanap ng paraan para saktan siya. Sa pagkakataong ito, pinuntahan ni Jin Hugay ang bahay ng nawala ng damit sa malapit. Doon nila natagpuan ang bakas ni Jose. Habang pinaiting nila ang paghahanap, biglang lumitaw si Jose sa harap ng istasyon ng pulis, kasama ang isang walang tirahan. Sa puntong ito, kalmado na si Jose dahil ayon sa kanya, nahuli na niya ang tunay na kriminal at handa nang ipaubaya ito sa batas. Gayunpaman, ang kanyang pagbabalik ay isa sa mga bitag ng magnate. Dinala ni Bong Anna ang kanyang kagamitan para suriin dahil kung ang isang tao ay nakaranas ng sunog, magkakaroon ng residue sa kanyang buhok. Ngunit sa maraming beses na pagsubok sa buhok ng walang tirahan, walang reaksyon ng spark. Sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang piskal. Kinuha niya ang imahe mula sa head detector ni Jose. Sa screen ay lumabas ang malaking dami ng abo ng apoy. Ang pagbaliktad na ito ay nagpahina kay Jose. Wala siyang nagawa kundi muling pusasan ng piskal. Sa mismong sandaling ito, bumukas ang pinto at pumasok ang isang inspektor mula sa National Forensic Service at diretsong sinabing may bago rin silang natuklasan na pahiwatig. Masyadong kumpiyansa sa sarili ang piskal. Hindi niya inakala na ang pahiwatig na ito ay makakabuti kay Jose. Hindi niya man lang tiningnan at inutusan ang investigador na diretsong ipahayag ito sa publiko. Ipinahayag ng investigador na natagpuan ang pandikit sa bakas ng tomato ketchup sa pinangyarihan ng krimen. Na ipapakita nito na ang plasma ni Jose ay hindi naiwan sa pinangyarihan, kundi kinuha na bago pa man at saka lang inihagis sa pinangyarihan ng krimen. Hindi lang iyan, agad na lumitaw si Song Siol na dala ang sapatos na nahanap ni Jose sa lugar ng mga walang tirahan. Sinabing ito ang tunay na bakas ng sapatos na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Dinala rin ng kanyang kasamahan ang record ng pagpasok at paglabas sa storage room ng ebidensya. Itinuturo na mayroong magaan na patong ng langis na puno ng fingerprint ni Jose. May espiya na nagnakaw ng ebidensya mula sa departamento ng pulisya. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya at agad na luminis ang pangalan ni Jose mula sa lahat ng hinala. Wala nang nagawa ang piskal kundi umalis na nakayuko ang ulo. Pagkatapos niyang makamit ang kalayaan, hindi rin nagpatumpik-tumpik si Jose. Matapos kainin ang tokwa na dinala ng kanyang kasamahan, agad siyang sumabak sa investigasyon ng kaso. Pag-uwi niya ng hating gabi, matagal nang naghihintay si Song Siol sa pintuan ng bahay ni Jose. Nagdala pa siya ng isang piraso ng tokwa. Pinaalalahanan si Jose na huwag nang masaktan muli. Ngunit matapos kumain ni Jose, pag-uwi ni Bong Dujin, binigyan naman siya nito ng isang piraso ng tokwa. Bahagyang nawala ng lakas si Jose. Pagkatapos kainin lahat, agad siyang pumunta sa isang fast food restaurant para bumawi sa pagkain ng karne. Habang kumakain, iminungkahi niyang makipagkompetensya kay Bong Dujin.
tingnan kung sino ang makakahanap ng sanhi ng sunog muna o kung sino ang makakahanap ng motibo ng kriminal muna. Ang pustahang ito ay nagtulak sa kanilang dalawa na magkumpetensya. Nagsimulang magsagawa si Bong Dujin ng iba't ibang eksperimento. Nasa ibaba ang pagsasali ng iyong teksto sa Tagalog na inangkop para sa konteksto ng the first responders at ang mga ibinigay na pangalan ng karakter. Isinabuhay ang sitwasyon kung paano nasunog ang biktima. Maingat niyang pinagmasdan ang mga imahe sa kamera. May kislap ng apoy nang mangyari ang insidente. Napansin niyang diretsong pataas ang apoy na nagpapatunay na gumamit ito ng lubhang nasusunog na fuse. Kakaunti lang ang arsonistang gumagawa nito dahil kapag lumiyab na, mahirap ng kontrolin. Sa gitna ng simulation, dumating si Yuon Hong, isang forensic scientist mula sa National Forensic Institute, kasama si Jose. Bago nito, nag-uusap sila tungkol sa pangunahing issue. Natuklasan ni Yuon Hong na may dalawang magkaibang klase ng wire sa katawan ng biktima. Isang uri ay lubhang nasusunog, habang ang isa naman ay gawa sa high temperature resistant material. Lumapit si Yuon Hong para talakayin ang sanhi ng sunog kay Bong Dujin. Ang parehong seryoso at masusing sina Jin Hugay at Bong Dujin ay mabilis na nakahanap ng karaniwang paksa at nalubog sa isang malupit na mundo na parang walang ilay sa paligid. Ang isisi ay humanga sa kanilang pagiging profesional. Nang ibaling niya ang kanyang tingin, nakita niya si Jose na mas profesional pa. Upang madama ang kalagayan ng biktima, talagang mahigpit niyang ibinalot ang lubid sa kanyang liig, halos masakal. Agad na lumapit ang CU upang tulungan siyang tanggalin ito. Si Jose, matapos masagip ay tila may bagong natuklasan. Bago pa man siya nakabawi, masigla at masigasig niyang ipinakita sa lahat. Ang konklusyon ni Jose ay walang ibang tao sa pinangyarihan ng krimen, ngunit ang biktima mismo ang nagulo sa pinangyarihan. Inilagay ang mga bakas ng paa at mansa ng dugo upang gawing ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos ay isinuot ang fire-resistant na lubid sa kanyang liig at nagkabit ng madaling masunog na lubid. Sa huli, kinuha niya ang lighter. Ang tindi ng apoy ay may tendensyang tumaas dahil sa pagkakaayos ng lugar. Lubos itong umaayon sa naobserbahan ni Bong Dujin sa surveillance video. Para sa iba pang mga dahilan, lubos din itong makatwiran. Ang lahat ng nasa pinangyarihan ay nagsimulang maniwala na ang kasong ito ay tila isang pagpatay na ginawa niya, ngunit sa katunayan ay isang sinadyang krimen na pinlano ng maaga. Gayunpaman, ang katotohanan ay may bahagyang pagkakasalungat sa argumento ni Jose. Noon, bukod sa katawan ng biktima sa pinangyarihan, mayroon pa ring killer doon. Siya ang may pananagutan sa pag-set up ng pinangyarihan at pagsisimula ng apoy. Sinundan niya ang biktima na nilalamon ng apoy. Nang makumpirma niyang wala ng senyales ng buhay, saka lang siya umalis. Ang resulta ng investigasyon ni Jose ay mabilis na ipinaabot ng hepe sa ama niyang piskal. Lumalabas na ang hepe ay laging mata at tenga ng ama niya, na may pananagutang bantayan si Jose para hindi ito gumawa ng gulo na makaapekto sa kanyang karera. Tila wala ng duda si Jose. Agad niyang tinawagan ang ama ng magnate na isang kongresista, umaasang ang dalawa ay magbibigay ng espasyo para matigil ang labanan ng dalawang ibugoy na anak. Sa huli, palihim na nagkasundo ang dalawang ama. Sinira ng ama ni Jose ang isang mahalagang ebidensya sa investigasyon bilang isang konsesyon para matapos ang kasong ito sa hindi inaasahang paraan at walang ng karagdagang detalye. Ngunit hindi nasisiyahan ang magnate at di nagtagal ay sinimulan na niyang planuhin ang susunod na hakbang. Alam niyang nag-apply si Jose para lumipat sa isang maliit na istasyon ng pulis dahil gusto niyang bantayan si Choi Seok-doo. Tila konektado si Choi Seok-doo sa nakaraang kaso ng magnate. Matapos kumpirmahin na ang biktima sa sunog ay dahil sa kawalan ng pag-asa, sinimula ni Jose ang pag-imbestiga sa pagkakakilanlan at background nito. Nalaman niyang matagal na itong may malalang sakit. Konting panahon na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. Ang ganitong tao ay talagang angkop para impluwensyahan. Matagal nang namatay ang kanyang asawa at isang anak na babae na lang ang natira. Ilang sandali lang ang nakalipas, lumipad na ito patungong ibang bansa para mag-aral sa isang prestihiyosong paaralan. Nang marinig ito, naisulat na ni Jose ang mga pangunahing detalye ng kaso. May nag-alok na ipadala ang anak na babae ng biktima sa ibang bansa para mag-aral at ang kapalit nito ay isakripisyo niya ang kanyang buhay para ipapasan ang kasalanan kay Jose. Dahil ang biktima ay isa ring kriminal noong nabubuhay pa siya at nakakulong din dati kasama ang magnate. Napatunayan ni Jose na nagkasundo ang dalawang ito habang nasa loob pa sila. Sa sandaling handa na ang mga pulis na arestuhin ang magnate sa kasong accessory to a crime, may mas malaking ideya si Jose. Ayaw na niyang makisangkot sa magnate para sa maliliit na krimen. Sa halip, gusto niyang ikonekta ito sa nakaraang kaso para direkta niyang maipakulong ang magnate. Gusto ni Jose na direktang hanapin si Choi Seok-doo para kumpirmahin ang krimen ng pagpatay ng magnate. Kinabukasan, sinimulan nilang hanapin ni Jose at ng kanyang kasamahan si Choi Seok-doo. Dahil epileptic si Choi Seok-doo at kailangan ng pangmatagalang gamot, nagsimula sila sa mga botika. Talagang nahanap nila ang record ng pagbili ni Choi Seok-doo. Ngunit sinabi ng may-ari ng botika sa kanya na kalahating oras lang ang nakalipas. May nagtanong din tungkol sa kinaroroonan ni Choi Seok-doo. Agad na naintindihan ni Jose na kumikilos din ang magnate. Kailangan nilang bilisan ang karera. Ngunit sa huli pa rin si Jose ng isang hakbang. Pagdating niya sa kwarto ng hotel kung saan naroroon si Choi Seok-doo, patay na ito, pinatay ng assassin na ipinadala ng magnate. Dinala ng ambulansya ang bangkay ni Choi Seok-doo. Ang salarin na nasa sulok ay ginamit ang kanyang cellphone para kunan ng video ang eksenang ito at ibinigay sa magnate. Agad na nagtiwala ang magnate at inilipat ang huling bahagi ng pera. Sino ang mag-aakala na ang kilos na ito ay tuluyang nagpahulog sa kanya sa bitat? Nagbuni si Jose sa ambulansya. Bumangon si Choi Seok-doo na kunwari patay. Sa
Sa katunayan, matagal na siyang nailigtas. Matapos maranasan ang mapanlinlang na atake ng Magnete, ayaw nang protektahan ni Choi Seok-doo ang Magnete. Agad niyang ibinunyag na minsan ay nakipagkalakalan siya ng droga sa Magnete isang gabi. Napakahalaga ng testimonya na ito. Agad na nag-apply si Jose para sa isang warrant of arrest para sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Pagdating niya sa opisina ng Magnate, nalaman na nitong maaga ang balita. Agad niyang sinindihan ang apoy sa opisina na nagplanong sunugin ang mga ebidensya sa pamamagitan ng isang malaking apoy. Dumating si Jose sa opisina at mabilis na pinatay ang apoy. Bigla, sa bintana, nakita niya ang isang helicopter na papalapit. Agad niyang napagtanto na nasa rooftop ito at naghahanda ng tumakas sakay ng helicopter. Nagmamadali siyang umakyat sa pinakamataas na palapag at nakita ang helicopter na malapit nang dumating. Sa oras ng pangangailangan, inilabas niya ang fire hose at ginamit ang lakas ng tubig para pigilan ang helicopter. Sa huli ay napilitan ang kalaban na umatras. Bukod doon, pinahina rin ng lakas ng tubig ang Magnate at ang kanyang mga tauhan, hindi na sila makapalo. Nahaharap sa posas, pinilit ni Jose ang Magnate na umamin. Agad na sinabi ng ama ni Jose na kapag nahuli siya, maaapektuhan din nito ang kinabukasan ng kanyang ama. Ngunit hindi man lang nag-alala si Jose, sinabing isa siyang walang utang na loob. Sa pagkarinig nito, wala nang atrasan ang Magnate at lumaban sa pamamagitan ng pag-atake. Ginamit din niya ang hose ng tubig para ihigpit sa sugat ni Jose sa tiyan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog ang Magnate mula sa rooftop at nawalan din ng malay si Jose dahil sa matinding sugat. Pagdating ng grupo ng kasamahan, isang nakakagimbal na tanawin ang nakita nila, nakabitin sa ere ang Magnate, at isang kamay lang ang nakaposas kay Jose na maswerteng nakaligtas. Kung natagalan pa ng kaunti, puputulin na sana ni Cha Jae-hee ang kamay ni Jose. Ngunit mas malubha ang sugat ni Jose sa tiyan. Dinala ni Song Seol ang first aid kit. Matapos suriin, nalaman niyang wala ng pulso si Jose. Ngunit pagkatapos ng walang tigil na pagliligtas ni Song Seol, sa wakas ay bumalik ang mga senyales ng buhay. Dinala ang Magnate sa interrogation room para harapin si Choi Seok-doo. Ngunit ang kanyang kasamahan sa tabi ay isang abogado. Sa sandaling ito, ipinamalas niya ang kanyang husay sa pagdadahilan. Pinasinungalingan ang lahat ng akusasyon ni Choi T. Hanggang ngayon, ipinakita ng taipan ang kanyang mapagmataas na ekspresyon na gustong pakawalan siya ng pulisya. Kung may oras, dapat samahan si Jose sa kanyang huling lakbay. Ang totoo, gaya ng sinabi ng taipan, hindi maganda ang kalusugan ni Jose. Dahil sa malubhang pinsala, maaari siyang mahulog sa permanenteng koma. Ang pulisya ay nasa depensa, ngunit alam ni Gong may umpil ang pagkatao ni Jose. Kapag mas nagiging desperado ang sitwasyon, mas kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Dinala niya si Bong An-na at nagsimulang tumakbo kung saan-saan para kolektahin ang lahat ng surveillance camera na pinagpakitaan ni Choi Seok-doo. Gusto ng abogado na makahanap ng mga pahiwatig laban sa taipan. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring natutuklasan sa ngayon. Napakaraming pagsisikap ang ginawa ni Jose. Sa wakas ay nahuli rin siya muli sa kasong pagbebenta ng bawal na gamot. Ngunit dahil sa kanyang mahusay na abogado at pagsasamantala sa mga butas sa batas, kapag matatapos na ang kanyang temporary detention, kung hindi makahanap ng mahalagang ebidensya, makakatakas muli sa parusa ng batas ang mayaman na kriminal. Si Chan Collegis at Bong Ana ay nagsimulang tumakbo kung saan-saan. Ang video sa kamera ay nakakuha ng eksena kung saan hinahabol ni Choi Kiso si Mataewa. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga mata para makahanap ng pagkakaiba. Samantala, nagising si Jose sa kanyang kama sa ospital. Sa kabila ng kanyang sugat sa tiyan, pinilit niyang bumalik sa istasyon ng pulisya. Ibinigay na lamang ng doktor ang gamot ni Jose kay Choi Yesul upang maging espesyal na koneksyon niya kay Jose. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, ang grupo ay nakaupo sa harap ng computer screen upang manood. Sa oras na ito, tila may natuklasan si Choi Yesul. Pagkatapos, pumasok si Jose sa interrogation room at sa pilitang tinanggal ang sapatos ni Choi Seok-doo. Matapos suriin ang talampakan ng sapatos, sa wakas ay nabawasan ang bigat sa kalooban ni Jose. Mukhang si Mataewa ay tiyak na hindi makakaalis sa istasyon ng pulisya. Naghihintay ang abogado sa labas ng interrogation room at nang makita niyang dumating na ang oras, agad niyang sinamahan si Mataewa paalis. Ngunit bago pa siya makasakay sa sasakyan, ikinabit na ni Jose ang posa sa kanyang kamay. Ang pagkakaiba lang sa pagkakataong ito ay lehitimo. Hawak na ni Jose ang search warrant. Dinala ang Magnate sa examination room. Isinuot niya ang itim na tatlo, a recording suit at ginawa ang iba't ibang aksyon sa mga itinalagang lugar. Naramdaman ng abogado na may kakaiba sa bagay na ito at laging pinapayuhan ang Magnate na huwag talagang makilahok. Sa tabi, sinimulan ni Jose ang kanyang panunukso. Diretsong sinabi na ang Magnate ay umaasa lang sa kanyang ama na isang kongresista at marahil ay walang gaanong desisyon na magagawa sa kanyang buhay. Ang mga salitang ito ay nagpaalab sa pagmamataas ng Magnate. Agad siyang pumayag na makipagtulungan, tumakbo man o tumalon o magdala ng backpack o payong. Ang anumang sinabi ni Yoon Hong na gawin, lubos na sumunod ang Magnate. Matapos nilang likhain ang kanyang data, muling dinala ng pulisya si Choi Seok-doo. Kailangan din niyang gumawa ng tatlo action model dahil sangkot ang Magnate sa isang kaso ng pagpatay. Ang kanyang alibi ay, sa araw na nangyari ang krimen, siya mismo ang bumili ng gamot at ito ay nakunan ng surveillance camera. Ngunit sa katotohanan, si Choi Seok-doo ang nakipagtransaksyon, ngunit magkatulad ang kanilang hitsura. Kinumpirma ng Magnate na ang nasa video ay siya mismo. Sa katumpakan ng tatlo model, hindi
Hindi nagtagal ay nagkaroon ng resulta ang eksperimento. May ugali si Choi Seok-do na umuugoy sa kaliwa at kanan kapag naglalakad. Ito ay dahil sa epekto ng gamot na nagdulot ng pinsala sa utak. Ngunit ang mga bahagi ng katawan ng magnate ay napakalakas. Kung tungkol sa tindig sa paglakad, lubos na magkaiba ang dalawa. Ang datos ng forensic kumpara sa surveillance camera ay sa wakas nagkumpirma na ang taong nasa video ay si Choi Seok-do. Dahil dito, nawala ng bisa ang alibi ng magnate. Agad siyang pinusasa ni Jose. Matapos samahan ang magnate pabalik sa interrogation room, inalis ni Jose ang kanyang diskis. Lumabas na habang nasa laboratorio, nagsimula ng sumakit ng matindi ang kanyang sugat. Para hindi mahalata ng magnate, tiniis ni Jose ang sakit hanggang sa huli. Agad na ininiksyonan ni Song Seol siya ng antibiotics. Hawak din niya ng mahigpit ang kamay ni Jose dahil ang skin-to-skin contact ay makakatulong sa pagbabawas ng sakit. Ang paghawak ng mahigpit sa kamay ni Song Seol ay biglang nagparamdam kay Jose ng hiya. Wala siyang nagawa kundi paulit-ulit na magpasalamat kay Song Seol. Ang magnate naman ay parang nakaupo sa nagbabagang uling. Patuloy na hinihikayat ang abogado na kausapin na ang kanyang ama na konsehal. Ngunit sa oras na ito, ang konsehal ay kasama ang ama ni Jose na piskal. Ang dalawang anak ay naghihiganti sa isa't isa. Ngunit ang dalawang ama ay nagkasundo para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pumayag ang ama ni Jose na tulungan ang konsehal na umakyat sa mas mataas na posisyon, basta't handa siyang isuko ang walang silbing anak. Maraming beses na tumawag ang abogado, ngunit walang resulta. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng text message. Matapos basahin ang nilalaman ng mensahe, agad na nag-impake ang abogado at umalis. Malinaw na nakatanggap siya ng utos mula sa mas mataas na otoridad. Bago umalis, iniwan ng magnate ang isang nakalock na hard drive. Agad na sinimula ni Bong An-na ang pag-unlock sa hard drive. Nawala ng suporta ang magnate at sa huli ay nagsimula ng bumagsak ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng ilang sandali ng kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nagsimula siyang tanggapin ang katotohanan ng pagkatalo. Umamin siya sa mga kaso ng pagpatay na kanyang nagawa noon. Ang biktima ay ang kanyang kabit na kanyang sinusuportahan. Isang araw, habang magkasama silang nagde-date sa bahay, natuklasan ng kanyang kabit na naglagay ang magnate ng mga kamera sa bawat sulok ng bahay at palihim siyang kinukunan ng video buong araw at gabi. Ngunit hindi natakot ang kabit. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang lahat ng nakatagong kamera sa kwarto. Nagbabantang ibubunyag ang imoralidad ng magnate. Nagalit ang magnate sa ginawa ng kanyang kabit at sa galit ay pinatay niya ito. Nakunan din ng kamera ang pinangyarihan ng pagpatay. Katatapos lang ng magnate na ikwento ang kanyang krimen at na-unlock na rin ni Bong An-na ang password ng hard drive. Sa loob nito ay ang pinangyarihan ng pagpatay na nakunan ng mga kamera sa bahay. Sa matibay na ebidensyang ito, agad na kinuha ng pulisya ang magnate. Matapos magpahinga, gumaling si Jose at agad na sumali sa bagong investigasyon. Sa pagkakataong ito, ang gusto niyang mahuli ay ang kumpanya. Narito ang pagsasalin sa Tagalog, isinasaalang-alang ang konteksto ng The First Responders at ang mga pangalan ng karakter sa isang lending company na nagpautang ng may mataas na interes na siyang nagpasabog ng forensics lab dati. Natunto ni Jose at ng kanyang kasamahan ang isa sa mga dating nanakit sa kanya. Nalaman nila mula sa kanya na ang lending company ay hindi lang nagpapautang, kundi namamahala rin sa negosyo ng pagpatay, pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng puti at itim na panig. Biglang may naisip si Jose, isang magandang paraan para manghuli. Inutusan niya ang hepe at ang kasamahan na magplano ng isang scam. Ang role ng hepe ay isang matandang lalaking may puting buhok na nagkunwari na nagnanakaw ng mana ng isang mayamang babae. Buong araw siyang naglalaro sa mga marangyang lugar. Ang kasamahan naman ang gaganap na anak ng mayamang ginang. Lumapit ang kasamahan sa lending company na iyon at umiiyak na sinabi, narito ang pagsasalin sa Tagalog, isinasaalang-alang ang konteksto ng The First Responders at ang mga pangalan ng karakter. Ayaw kong nakikita ang pera ng nanay ko na sinasayang ng taong iyon. Gusto kong umarkila ng mamamatay tao para patayin siya. Para ipakita ang kanyang sinseridad, agad na naglipat ng pera ang kasamahan sa lending company. Ngunit ang perang ito ay peking abiso lang ng paglilipat na ginawa ni Bong An nagamit ang sistema. Agad na kumilos ang mamamatay tao nang matanggap ang pera. Sa assassination attempt, nahuli siya ng pulis sa akto. Matapos mahuli ang mamamatay tao, inaresto naman ni Jose ang may-ari ng lending company. Dahil sa paglutas sa malaking kasong ito, lumabas si Jose sa maraming balita. Ang ama niyang piskal at ang kongresista ay nanood ng TV nang walang emosyon. Hindi maiwasang mag-alala ng kaunti ang kongresista. Ang pagiging padalos-dalos ni Jose ay makasisira sa kanilang dalawang plano. Ngunit hindi ito ganoon para sa kanyang ama, na gusto pang makita kung gaano kataas ang kayang abutin ni Jose sa sarili niyang galing. Matapos asikasuhin ang kumpanya ng pautang, ang susunod na target ni Jose ay ang sarili niyang ama. Dahil nang magtalo sila ng magnate sa rooftop, sinabi ng magnate na kung hindi siya palalayain ni Jose, makakaapekto ito sa karera ng kanyang ama. Mula dito, hinulaan ni Jose na ang dahilan kung bakit madaling nakalaya ang magnate sa korte noon ay dahil sa palihim na tulong ng kanyang ama. Ngunit matagal nang nagplano ang kanyang ama na putulin ang ugnayang ito para protektahan ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang isa sa mga piskal. Ang pinakamalapit niyang piskal ay ginawang scapegoat. Habang nag-uusap ang mag-ama, nagdaos ng press conference ang malapit na piskal at inako ang lahat ng responsibilidad. Alam ni Jose na matagumpay na umurong ang kanyang ama sa pagkakataong ito. Kahit na lubos siyang galit, wala siyang magawa. Pag-uwi ni Jose sa kanyang inuupahan
inupahang bahay kinagabihan, matagal siyang umupo sa harap ng pinto at naghintay. Sa wakas, dumating din si Song Seol sa bahay. Ibinigay ni Jose ang kanyang medical card at iba pang gamit kay Song Seol at pinasalamatan siya sa patuloy na pag-aalaga sa kanya habang siya ay maisugat at nasa ospital. Hindi na kailangan ni Jose na manatili sa istasyon ng pulis. Naghahanda na siyang lumipat ng bahay at ibinigay pa niya ang kanyang folding bed kay Song Seol. Pagkabalik niya sa bahay, kinuha ni Song Seol ang electrocardiograph mula sa kanyang bag ng masugatan nang malubha si Jose. Paminsan-minsan ay tumitigil sa pagtibok ang puso ni Jose ng sandali, ngunit hindi sumuko si Song Seol. Umiiyak siyang tinatawag si Jose na magising. Sa pagtingin sa mga kulot na linya sa chart, tuwang-tuwa si Song Seol dahil tumitibok pa rin ang pusong ito. Kinabukasan, kaarawan ni Song Seol. Nagkataon na matagumpay din niyang naipasa ang pagsusuri para sa bombero. Dahil sa dobleng kagalakan, lahat ng miyembro ng istasyon ng bombero ay pumunta sa bar upang batiin siya. Nang dalhin ni Robin ang cake, pumasok din ang grupo ni Jose at ang hepe ng istasyon. Siyempre, sumali rin sila sa pagdiriwang na ito. Sa kainan, pinag-uusapan ng lahat na matapos masugatan si Jin hugay ng chaebol, ansamantalang huminto ang puso niya at salamat kay Song Seol kaya siya nakaligtas. Nang marinig ito, medyo hindi mapakali si Jin hugay. Bagamat labis siyang nagpapasalamat kay Song Seol, pinayuhan niya pa rin ang kabilang panig na huwag masyadong maging mabait sa kanya. Hindi gusto ni Jin hugay ang may utang na loob. Lumabi si Song Seol at diretsong sinabi na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang pumasok sa pintuan. Agad siyang nagbago ng ekspresyon nang makita si Jin Hugay at pagkapasok niya ay agad niya itong sinigawan na sinaktan niya ang kanyang apo. Hindi umimik si Jin Hugay, pinagtiisan ang pang-insulto ng matanda at tuloy-tuloy na lumabas ng restaurant. Hinabol siya ni Bong Doo-jin at Song Seol, gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ni Jin Hugay at nangyari sa matandang babae. Dati ay sinabi ng pulis na si Bai Cham na 7 taon na ang nakakaraan, nasangkot si Jin Hugay sa isang insidente ng pananakit ng tao. Maaaring ang biktima ay ang apo ng matandang babae. Ngunit ayaw balikan ni Jin Hugay ang nakaraan. Kinabukasan, pumunta si Jin Hugay sa bundok upang bisitahin ang apo na si Kim Hayon-seo. Naglagay siya ng isang origami crane sa kahon. Simula nang mamatay si Kim Hayon-seo, sa bawat pagkakataong makahuli si Jin Hugay ng masamang tao, nagtutupi siya ng isang origami crane sa harap ng larawan ng bata. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Jin Chil-jung. Gusto niyang paalalahanan si Jin Hugay na maging mas matino. Sa paghuli lamang ng mga masasamang tao, hindi niya magagawang mas maganda ang mundo. Ngunit hindi pinansin ni Jin Hugay ang mga ito. Gusto lamang niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mabayaran ang kanyang kasalanan kay Kim Hayon-seo. Nang makita ni Jin Chil-jung na matigas pa rin ang ulo ni Jin Hugay, wala siyang nagawa kundi magbigay ng ultimatum na sinabihan siyang umalis sa kasalukuyan niyang istasyon ng pulisya. Ngunit hindi umalis si Jin Hugay dahil mayroon pa siyang hindi nagagawa. Sa sandaling iyon, biglang nangyari ang insidente ng pagbagsak ng mga bagay mula sa matataas na gusali sa high-rise district. Nagkagulo ang mga bata at kanilang mga magulang na naglalaro sa ibabang palapag. Tumingala sila at nakita ang isang batang babae na nakaupo sa gilid ng balkonahe na naghahagis ng mga aklat-aralin, kagamitan sa paaralan at iba pang gamit sa pag-aaral sa ibaba. Nang makita ito ng mga tao, agad silang tumawag ng pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang rescue vehicle at naghanda na sirain ang pinto. Naghahanda si Song Seol na pumasok mula sa pangunahing pasukan upang makipagnegosasyon sa batang babae, habang si Bong Doo-jin ay umakyat sa itaas na palapag para sa pag-ingat, sinasamantala ang pagkakataon na si Song Seol. Habang hinihikayat ni Song Seol ang atensyon ng bata, tatalon siya mula sa itaas na palapag upang iligtas ang kabilang panig. Sina Song Seol at Bong Doo-jin ay nagtulungan ng napakahusay at mabilis na naitulak ang bata mula sa rehas ng balkonahe. Lumabas na hindi kayang tiisin ng batang babae ang matinding pressure mula sa kanyang mga magulang. Kung ikukumpara sa kanyang sariling damdamin, mas interesado lamang sila sa kanyang mga nakamit. Hindi maaaring pumili ang mga magulang ng mga anak, ngunit hindi rin maaaring pumili ang mga anak ng mga magulang. May ilang trahedya sa pamilya na hindi kayang pagkasunduan at tanging matatapos lamang kung isa sa kanila ang umalis muna. Ang batang babae ay umakyat sa balkonahe dala ang kaisipang iyon. Bagamat iniligtas siya ni Song Seol at Bong Doo-jin, ang kanyang kinabukasan ay nangangailangan pa rin ng sarili niyang pagsisikap. Matapos dalhin ang batang babae sa emergency room, hindi nakalimutan ni Song Seol na paalalahanan ang mga medical na staff na ayusin ang isang psychologist para sa bata. Samantala, natanggap ni Jin Hugay at Chief Bai Cham ang ulat na may nakakita ng isang patay na sanggol sa tambakan ng basura. Sa pagkakita ng eksenang ito, hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng lahat. Ginawa ni forensic investigator Yoon Hong ang autopsy at kinumpirma na dapat ay namatay ang sanggol sa sinapupunan. Ngunit para sa insurance, mas mainam na mahanap ang inunan para sa pagsusuri. Sinuri ni Bong Anna ang bag na naglalaman ng labi at natuklasan na ang bag na ito ay isang mamahaling produkto na tanging mga SE member lamang ang makakabili. Ito ay isang magandang lead. Mabilis na masusundan ng pulisya ang listahan ng mga bumili. Ang bag na nakilala ang nagtapo ng sanggol. Agad na dinala ni Chief Bai Cham si Bong Anna sa isang marangyang tindahan, ngunit pagkakita pa lang ng staff ay nakita na nilang peke ang bag, malungkot na umalis ang dalawa. Tila lalong naging komplikado ang kaso. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, nalaman ng lahat na may lumabas na post sa online tungkol sa kaso ng sanggol. Lumabas na may ilang reporter na palihim na nakapasok upang kunin ang scoop sa hindi inaasahang insidente na ito, na hindi maganda para sa investigasyon at maaaring magpagulo pa
pa sa sitwasyon. Habang nagbubuntong hininga si Chief Bike Champ, may inilabas ang kanyang kasamahan na isang mahalagang ebidensya. Nang maghanap siya ng inunan sa tambakan ng basura, hindi sinasadya niyang nakita ang isang pera na may kasamang inunan. Sa pagkakaroon ng ebidensyang ito, may bago silang lead para mahanap ang salarin. Nagtataka ang kasamahan kung bakit sa oras na ito, si Jin Hogae ang karaniwang unang sumusugod sa frontline upang imbestigahan ang kaso. Ngunit bakit hindi siya makita? Dahil sa araw na iyon, pumunta si Jin Hogae sa piitan. Gusto niyang makaharap ang Chaebol ng isang beses upang tanungin siya tungkol sa kaso ng sunog na ipinapataw sa kanya. Sino ba talaga ang nagplano? Ayon sa pagkakaintindi ni Jin Hogae sa Chaebol, ang kanyang tikahoy na utak ay hindi makakaisip ng planong ito. Nang marinig ang tanong na ito, biglang nanginig ang mukha ng Chaebol at nawala sa sarili, bumubulong kay Jin Hogae, gaano ka man kagaling. Sa taong iyon, magpakailanman ka lang magiging asong pangaso. Kinabukasan, nawala si Jin Hogae ng isang araw, at sa wakas ay dumating din sa istasyon ng pulisya. Binasa niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaso ng inabandonang sanggol bago pa man pumasok sina Chief Bike Champ at ang kanyang kasamahan sa trabaho. Samantala, nalaman din ni Chief Bike Champ ang pagkakakilanlan ng may-ari ng credit card na si Bang Jakyung na kinatawan ng isang art museum. Nang mag-aral siya sa araw na iyon, biglang pumasok si Jin Hogae at hawak ang handbag upang kumprontahin siya. Ngunit nanatiling kalmado si Bang Jakyung. Matapos malaman ang layunin ni Jin Hogae, pinatunayan niya na maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa kanilang bahay araw-araw. At kung nawala ang kanyang mga gamit, malaki ang posibilidad na ninakaw ang mga ito ng mga taong ito. Pagkatapos sabihin iyon, binanggit niya ulit ang kanyang asawa na isang hukom. Sa sandaling iyon, kumuha ng cotton swab ang kasamahan at lumapit upang kumuha ng sample ng laway mula kay Bang Jakyung para sa pagsusuri. Gagamitin ang sample ng laway para ikumpara ang effigy sa bata. Hindi nagtagal ay lumabas ang resulta ng pagsusuri na nagpapatunay na si Bang Jakyung ang lola ng bata. Nagulat din si Bang Jakyung nang marinig ang balita. Agad na nakuha ni Jin Hogae ang impormasyon tungkol sa anak ni Bang Jakyung. Nagulat ang kasamahan nang makita ang larawan ng batang babae. Siya ang batang babae na iniligtas ng fire department noong araw na iyon. Hindi nagtagal ay dinala si Song Ha-eun sa istasyon ng pulisya para tanungin. Ngunit gaano man magtanong si Bong An na, walang sinabi si Song Ha-eun na alam niya at walang naging resulta ang tanong-sagot. Maya-maya, dumating din si Bang Jakyung sa istasyon ng pulisya at agresibong sinabing gusto niyang kausapin si Song Ha-eun. Pinigilan siya ni Song Seol at nag-alok na siya na lang ang kumausap kay Song Ha-eun. Tiningnan siya ni Bang Jakyung nang may paghamak at diretsong sinabi na hindi sila magkalapit ni Song Seol at ang kanyang anak at ano ang batayan niya para magsalita para sa kanya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Jin Hogae. Si Song Seol ang nagligtas kay Song Ha-eun mula sa gilid ng balkonahe. Ano ang ginagawa ni Bang Jakyung noon? Hindi nakasagot si Bang Jakyung sa mga salitang ito. Pumasok din si Song Seol sa silid at malinaw na mas pinagkakatiwalaan ni Song Ha-eun si Song Seol. Inamin niya na nanganak siya at inabandona ang sanggol at sinabi rin ang petsa ng kapanganakan. Ngunit sa tanong kung sino ang ama ng bata, hindi alam ni Song Ha-eun ang isasagot. Dahil bago iyon, nakipagtalik siya sa 5 lalaki. Matapos umalis sa silid ng interogasyon, galit na galit si Song Seol. Pagkatapos ibigay ang listahan kay Jin Hogae, dali-dali siyang umalis. Agad na pumunta si Jin Hogae sa paaralan ni Song Ha-eun at nakipagkita sa mga magulang ng mga lalaking estudyante. Ito ay isang nangungunang paaralan, ang mga pamilyang nag-aaral dito ay mayaman o napakayaman. Nang marinig ng mga mayamang babaeng ito na nais ng pulisya na kunin ang AFE ng kanilang mga anak para sa paternity testing, nahiya sila at ayaw. Sa puntong ito, isang ginang ang tumayo at gusto nang tumalikod sa responsibilidad. Diretsahang sinabing ang kanyang anak ay matagal nang hindi na kayang magkaanak. Naiirita ang ibang mga ginang na umalis siya mag-isa, kaya nagsimula silang maglabasan ng mga sikreto. Agad na nagkagulo ang eksena. Si Jin Hogae lang ang tahimik na nakinig at sa kanyang isip ay binabalangkas niya ang mga pangunahing punto. Lumabas na ang 5 lalaking ito ay may mga sama ng loob o pag-ibig pagkamuhi kay Song Ha-eun. Ang ilan ay dahil gusto nila siya, kaya sila nanligaw, habang ang iba naman ay dahil lagi siyang nangunguna, kaya sila nagselos. Pinagtanggol ng mga ina ang kanilang mga anak, iniisip na si Song Ha-eun ang nanukso sa kanila. Sa sandaling ito, pumasok si Bang Jakyung sa meeting room at narinig niya ang kanilang paninira kay Song Ha-eun na isang P-Foxy lady. Agad siyang sumugod at nakipag-away sa kanila. Matapos marinig ang pagbubunyag ng mga ginang sa isa't isa, sa wakas ay tumayo si Jin Hogae upang pigilan sila. Mayroon na siyang paunang pag-unawa sa 5 batang lalaki. Ang susunod na hakbang ay ayusin ang pagkolekta ng kanilang mga sample ng AFE. Pag-alis, narinig ni Jin Hogae ang isa pang clue. Lumabas na si Song Ha-eun ay may kapatid na lalaki na nagpa-vasectomy rin 3 taon na ang nakakaraan. Ang kapatid ni Song Ha-eun ay iba sa kanya, siya ang huling sa klase. Nang umuwi siya mula sa paaralan noong araw na iyon, tinawag siya ng kanyang ina para kumain. Ngunit hindi man lang siya tumingala at naglakad lang papunta sa kanyang silid. Diretsahang sinabing ang isang taong walang magandang academic performance ay walang karapatang kumain ng hapunan. Samantala, sa hapagkainan, nagbago ang mahinang hitsura ni Song Ha-eun sa istasyon ng pulisya. Naging mayabang sa harap ni Bang Jakyung. Lumabas na ang resulta ng test para sa 5 batang lalaki at wala sa kanila ang tunay na ama ng sanggol. Nakaramdam ng inis si Jin Hogae dahil
nagpapabilin lang siya ng isang grupo ng mga bata. Nang gabing iyon, pumunta siya sa convenience store at nagkataong nakita si Song Seol na kumakain. Sinabi ni Song Seol na palagi siyang nakakaramdam ng awa sa mga estudyanteng hindi makapag-isip ng maayos, ngunit hindi niya mapapatawad ang pag-abandona ni Song Hyun sa bata. Dahil si Song Seol mismo ay isang inabandonang bata. Matapos sabihin ang tungkol sa kanyang sariling psychological trauma, gusto rin ni Song Seol na malaman ang sakit sa puso ni Jin Ho-gae. Halimbawa, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan niya at ng kanyang pamangkin? Nag-isip sandali si Jin Ho-gae at sa wakas ay binalikan ang nakaraan. Noon, nagtatrabaho si Jin Ho-gae sa Ministry of Transportation at pamilyar siya sa bahay ni Kim Hyun-seo. Nangyari ang insidente at si Jin Ho-gae ang huling nakita ni Kim Hyun-seo. Ngayon, naiisip niya na noon pa man ay humihingi na ng tulong si Kim Hyun-seo sa kanya. Hindi lang napansin ni Jin Ho-gae. Napansin ni Kim Hyun-seo na maraming kakaibang gamit ng babae ang lumitaw sa harap ng pinto. Pakiramdam niya ay may nagtatarget sa kanya. Ngunit abala si Jin Ho-gae sa investigasyon at nagmamadaling umalis. Dahil sa pagkadismaya, walang magawa si Kim Hyun-seo kundi kunin ang mga bagay na iyon at umalis. Dito nagtatapos ang kwento. Ayaw nang magsalita pa ni Jin Ho-gae. Kinabukasan, may dumating sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng impormasyon na sinasabing may isang guro na may malapit na relasyon kay Song Hyun. Agad na gustong kunin ni Jin Ho-gae ang ifi ng guro na iyon, ngunit tumanggi ang guro dahil walang utos. Ngunit nagbigay si Bong Do-jin ng isa pang mahalagang clue. Nang iligtas niya si Song Hyun, natuklasan niyang may tao sa silid. Matapos iproseso ang litrato, tila may natuklasan si Jin Ho-gae na nakakagulat. Agad siyang nagsimulang mangolekta ng FFA mula sa ibang miyembro ng pamilya ni Song Hyun, kasama ang kapatid at ang ama na isang hukom. Nang gabing iyon, muling pumunta si Jin Ho-gae at ang kanyang kasamahan sa bahay ni Song Hyun. Sa pagkakataong ito, may dalawang bagay siyang kailangang sabihin sa pamilya ni Song Hyun. Isa na rito ay nagsinungaling si Song Hyun. Sadyang isinulat niya ang mga pangalan ng mga binata na iyon para lang guluhin sila. Kaya bumaba ang kanyang grades. Labis na nagulat ang kanyang ina. Naalala ni Song Hyun na nang sabihin niyang sumasakit ang kanyang tiyan, ang tanging inaalala ng kanyang ina ay ang kanyang pag-aaral. Labis na nagalit si Song Hyun. Sadyang inilagay niya ang kanyang ipinanganak na anak sa kanyang paboritong bag at itinapon ang lahat. Sawang-sawa na siya sa pagkukunwari ng kanyang pamilya na magkakasundo sila. May isa pang bagay na gustong sabihin ni Jin Ho-gae. Ito ay nang hindi na makapag-isip si Song Hyun, may isa pang tao sa bahay. Sinadya niyang iwasan ang pulis at bumbero. Ang taong iyon ay ang kapatid ni Song Hyun. Matapos ang investigasyon, natuklasan ni Jin Ho-gae na si Song Hyun ay isa palang mapanlinlang na babae. Lahat ng akusasyon na kanyang ibinigay sa 5 kaklase ng lalaki ay pawang hindi totoo. Ginawa niya ito para lang guluhin sila na nagresulta sa pagbaba ng kanilang academic performance. Kasabay nito, natuklasan din ni Jin Ho-gae na nang nakaupo si Song Hyun sa gilid ng gusali, mayroon pa ring isang tao sa bahay at iyon ay ang kanyang kapatid. Agad na naging hindi natural ang ekspresyon ng kanyang kapatid. Naging tensyonado rin ang kanilang ama na isang hukom. Ngunit malinaw na nagpa-vasectomy na ang kanyang kapatid. Sa teorya, hindi siya makapag-exercise kay Song Hyun. Ngunit sinabi ni Jin Ho-gae sa ama na, sa teorya, pagkatapos magpa-vasectomy, dapat ay nagpapa-check up ang kanyang kapatid taon-taon. Ngunit hindi siya nagpa-check up noong nakaraang taon. Nang marinig ito, nagsimulang sumigaw ang kanyang kapatid upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala siyang ibang nararamdaman kay Song Hyun kundi po. Nang tumalon si Song Hyun, pumasok si Song Hyun sa silid at kinutya ang mahinang performance ng kanyang kapatid. Hindi napigilan ng kanyang kapatid ang kanyang damdamin, kaya dinaganan niya si Song Hyun sa kama at mahigpit na sinakal ang kanyang leg. Hindi niya akalain na pagkatapos makatakas ni Song Hyun, uupo siya sa rehas ng balkonahe at pagbabantaan ang kanyang kapatid na tatalon siya. Hindi naglakas loob ang kanyang kapatid na kumilos ng padalos-dalos. Sa sandaling iyon, umalingaw ang tunog ng sirena sa ibabang palapag. Wala siyang nagawa kundi magtago sa silid at tahimik na manood sa siwang ng pinto. Ngunit hindi naniwala si Jin Ho-gae. Sinasabi ng kanyang intuition na sa abnormal na pamilyang ito ay mayroong incest. Sa sandaling ito, tumawag si forensic investigator Yoon Hong sa kanya. Isa-isang ikinokumpara ang ihihi ng ama at ng kapatid na lalaki. Ang resulta ay hindi sila ang tunay na ama ng sanggol. Tila nababaliw na ang buong pamilya at kinukulit si Song Hyun kung sino talaga ang ama ng bata. Ngunit ang tanging reaksyon niya ay galit at ayaw niyang sabihin ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Habang nahihirapan si Jin Ho-gae, nagbigay si Song Seol ng bagong lead. Sa review class ni Song Hyun, may isang batang lalaki na nagngangalang Kwak Kyung-joon na kamakailan lang din ay tumalon mula sa gusali at nawala. Bagamat hindi pa sigurado kung konektado ang dalawa dahil sa pagkakapareho ng insidente ng pagtalon, isinama ni Jin Ho-gae si Kwak Kyung-joon sa listahan ng mga inimbestigahan. Bagamat wala na si Kwak Kyung-joon, ngunit ayon sa siklo ng pagbubuntis, may posibilidad na siya ang ama ng sanggol. Ang problema lang ay matapos mamatay si Kwak Kyung-joon, lumipat na sa ibang bansa ang kanyang pamilya, kaya medyo mahirap makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Jin Ho-gae. Mabilis niyang nalaman na nagkaroon ng appendectomy si Kwak Kyung-joon sa ospital. Malamang na may natitirang FFA sample niya sa ospital. Ngunit hindi lang iyon ang intensyon ni Jin Ho-gae. Dahil hindi siya naniniwala na si Kwak Kyung-joon ang ama ng bata, sinadya niyang ipakalat ang balita sa paaralan na nagsasabing tinutukoy na ng pulisya si Kwak
Kwak Kyung-joon. Gagamitin nila ang tissue mula sa appendix niya para sa SLA testing at ang sample ng tissue. Ang appendix ay nakatago sa storage room ng ospital. Matapos makapag-set up ng bitag, matyagang naghintay sina Jin Ho-gae at ang kanyang kasamahan. Tulad ng inaasahan, sa hating gabi, isang anino ang dumating sa storage room upang palitan ang tissue sample ni Kwak Kyung-joon. Ngunit bago pa man siya magtagumpay ay nahuli na siya ni Jin Ho-gae sa akto. Ang taong ito ay ang guro sa paaralan. Lumabas na itinago ni Song Ha-yoon ang kanyang edad para maging call girl dahil sa kanyang pagnanais. Ang guro ay ang kanyang customer. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil matapos pumasok sa paaralan, maraming beses na ginamit ni Song Ha-yoon ang kanilang sikreto upang pilitin ang guro na tulungan siyang mandaya sa mga pagsusulit. Sa bentahe ng pag-alam sa nilalaman ng pagsusulit ng maaga, laging nangunguna si Song Ha-yoon sa lahat ng estudyante sa paaralan. Matapos malaman na buntis si Song Ha-yoon, palaging balisa ang guro. Nang marinig niya ang chismis sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ito para ibunton ang lahat ng kasalanan sa namayapang si Kwak Kyung-joon. Ngunit ginawa pa rin ni forensic investigator Yoon Hong ang ETH test ni Kwak Kyung-joon. Ang katotohanan ang nagpatunay na siya ang ama ng sanggol sa sinapupunan ni Song Ha-yoon. Sinabi ni Jin Ho-gae kay Song Ha-yoon ang tungkol dito at isang sandali ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang laging walang emosyong mukha. Malinaw na hindi niya inaasahan ito. Tahimik na kinausap ni Jin Ho-gae si Song Ha-yoon, sinabing alam na alam niya ang kalagayan nito dahil ang ama ni Jin Ho-gae ay isang malamig na tao na may ibang pananaw kaysa sa kanya. Mula pagkabata, walang nagmamahal kay Jin Ho-gae kaya lumaki siyang pasaway. Ngunit hindi niya kasalanan ang lahat kundi kasalanan ng mga walang responsibilidad na matatanda. Nang marinig ang mga salitang aliw ni Jin Ho-gae, naisip ni Song Ha-yoon ang kanyang inabandonang anak at si Kwak Kyung-joon. Marahil, ang dalawang ito lang ang tunay na nagmamahal sa kanya sa mundong ito. Biglang napaiyak si Song Ha-yoon, nagmumuni-muni sa kanyang sariling pagkakamali. Nang gabing iyon, isang bar ang nagkaroon ng gulo. Sinabi ng nag-ulat na may nasugatan sa pinangyarihan. Agad na dumating ang fire department sa pinangyarihan upang gamutin ang mga nasugatan. Ngunit napakabaliw ng lalaki. Para siyang nawala ng katinuan, hinawakan ang isang nasugatang bombero bilang bihag. Pagkaalis ng mga bombero, maingat na inalo siya ni Song Seol, sinisikap na patagalin ang oras hanggat maaari habang naghihintay kay Jin Ho-gae. Maya-maya, dali-daling dumating si Jin Ho-gae sa pinangyarihan. Hindi siya gaanong matyaga. Pagdating pa lang niya ay marahas na niyang inagaw ang mga basag na piraso mula sa kamay ng salarin. Matapos makontrol ang sitwasyon, nagsimulang magreklamo ang salarin, malakas na sinisigaw na sinasaktan ng pulisya ang mga sibilyan. Naglabas ang mga manonood sa bar ng kanilang mga cellphone, ngunit hindi pinansin ni Jin Ho-gae. Sa pagbalik ng mga bombero, tinulungan ni Song Seol ang kanyang kasamahan na nilinis ang sugat. Humanga ang kasamahan sa ginawa ni Jin Ho-gae dahil laging pinipigilan ang mga bombero. Kapag nagsasagawa ng misyon at kinagat ng mga sibilyan, wala silang magawa kundi tanggapin ang pambubuli. Ngayong gabi, nagawa ni Jin Ho-gae na pigilin ang nag-aaway na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga kasamahan. Dinala ng lahat ang biktima at ang salarin sa ospital. Sa sandaling ito, nakita ni Song Seol ang isang babaeng estudyante na ginagamot sa isang sulok. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Sinabi ng doktor sa kanya na hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan ng nasugatan. Nang matuklasan, nakahiga siya sa labas ng emergency room. Base sa mga sugat, marahil ay hindi siya makapag-isip ng maayos. Sa labas ng emergency room, napansin ni Song Seol na nawawala ang hinlalaki ng binti ng biktima. Dahil sa pagtataka, kaya kinausap ni Song Seol si Bong Do-jin tungkol dito. Hindi inaasahan, nagulat si Bong Do-jin dahil kagabi lang ay naalaala niya ang isang kaso na kanyang naranasan sa nakaraan. Sa kasong iyon, walang natagpo ang biktima, tanging ang kaliwa at kanang hinlalaki sa paa lamang ang sinadyang putulin. Nanatili si Jin Ho-gae sa ospital, naghihintay na gamutin ang nasugatan. Sa sandaling ito, may dumating na lalaki at naramdaman na pamilyar si Jin Ho-gae. Nagkakilala na ba sila? Matapos magtanong, nalaman niyang nakita na pala ng lalaking ito si Jin Ho-gae dati sa dating istasyon ng pulisya na pinagtatrabahuhan niya. Ngunit pagkatapos magtanong, dali-dali siyang umalis na nagpaliwanag ng kaunting kalituhan kay Jin Ho-gae. Sa sandaling ito, nagising na ang babaeng biktima sa emergency room. Dahil may language barrier siya, tinawag na lang ng doktor si Song Seol na marunong ng sign language para tumulong. Ginamit ni Song Seol ang sign language upang tanungin siya tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit hindi maintindihan ng babae. Itinaas lang niya ang kanyang kaliwang kamay na nagpakita ng kakaibang hugis. Nang maghahanda na si Song Seol na tingnan, hindi alam kung ano ang nakita ng babae. Bigla siyang nagpakita ng labis na takot at pagkatapos ay nawalan ng malay. Labis na nagtaka si Song Seol. Kung ipinanganak na bingi ang babae, bakit hindi niya naintindihan ang sign language? Sang-ayon din sa kanya ang doktor. Agad na muling sinuri niya ang tenga ng babae. Natuklasan niyang matagal nang nasira ang eardrum dahil sa panlabas na puwersa. Ang katotohanan ito ay nagpatigil sa lahat sa loob ng ilang sandali. Sinira ng isang tao ang pandinig at kakayahan sa pagsasalita ng babae. Nang ilipat ng doktor ang babae sa stretcher, natuklasan ni Bong Do-jin na nawawala ang mga hinlalaki ng paa ng babae. Agad niyang sinabi ito kay Jin Ho-gae. Agad na hinabol ni Jin Ho-gae ang stretcher
stretcher dahil ang biktimang nawawala ng hinlalaki sa paa ay ang kanyang nawawalang pamangkin 7 taon na ang nakaraan. Ngunit ang nurse na may responsibilidad na dalhin ang babae para sa pagsusuri ay peke. Naghintay siya ng pagkakataon na dalhin ang babae sa parking lot, inilagay siya sa trunk ng kotse at umalis. Sa huli na si Jin Ho-gae. Wala siyang nagawa kundi tingnan ang kihis ng parking lot, ngunit natuklasan niyang napakatuso ng kalaban. Ang daanan ay umiiwas sa lahat ng surveillance camera. Sa sandaling ito, nakuha rin ni forensic investigator Yoon Hong ang resulta ng pagsusuri ng plasma na nagkukumpirma na ang batang babae ay ang parehong batang babae noong nakaraan. Agad na hiniling ni Jin Ho-gae sa istasyon ng pulisya na maglabas ng pinakamataas na antas ng alerto. Kailangan niyang mabilis na mahuli ang nagnakaw na ito sa lalong madaling panahon. Nagbigay si Song Seo ng clue na iniwan ng batang babae na isang uri ng mapa sa kanyang kamay. Ayon sa pagsusuri ng sugat, malamang na ginamit ng batang babae ang isang mechanical pencil para iguhit ang hugis na ito. Ngunit wala man lang clue ang pulis kung ano ang gusto niyang sabihin. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Jin Ho-gae. Sinubukan niyang muling iguhit ang pinakasimpleng paraan upang ipaliwanag. Nagpakita ang mapa ng bubong na may krus at may eroplanong lumilipad sa kalangitan. Lahat ng ito ay tumutukoy sa isang kalapit na kapitbahayan. Kung isasaalang-alang ang anggulo ng tingin ng babae sa litrato, ipinalagay ng pulisya na malamang na nakakulong siya sa isang basement. Agad na nilimitahan ni Jin Ho-gae ang saklaw at nagsimulang maghanap. Sinundan siya ng fire department. Ngunit nang gustong umalis ni Chief Baek Cham, hinarang siya ng ama ni Jin Ho-gae sa pintuan. Bagamat maliit ang kapitbahayan, malaki ang pagsisikap na kinakailangan upang suriin ang bawat bahay. Habang nagsisikap si Bong Do-jin na maghanap, tumawag si forensic investigator Yoon Hong. Nais niyang paalalahanan si Bong Do-jin tungkol sa isang bagay. 7 taon na ang nakakaraan, itinuring na salarin si Jin Ho-gae dahil sa hinlalaki ng paa ni Kim Hayon-seo. Ay natuklasan sa tirahan niya. Umaasa si forensic investigator Yoon Hong na babantayan ni Bong Do-jin si Jin Ho-gae upang hindi ito mawalan ng kontrol kapag nakita niya ang kidnapper. Sina Jin Ho-gae at ang kanyang kasamahan ang unang nakahanap ng basement kung saan nakulong ang babae. Sa madilim na lugar na ito, mayroong isang pool ng sariwang dugo. Nakasabit sa dingding ang isang litrato na larawan ni Kim Hayon-seo at ng isang lalaki. Ang lalaking ito ang nakipag-usap kay Jin Ho-gae sa ospital. Siya ang naglibing kay Kim Hayon-seo. Labis na nagulat si Song Seol dahil si Kwak Kyung-joon pala ang empleyado sa emergency room. Kaya pala nagulat ng ganoon si Kim Hayon-seo sa operating table. Ngunit sa sandaling ito, matagal nang pinatatakas ni Kwak Kyung-joon ang bata. Sa gitna ng basement ay may nakakapanindig balahibong pool ng dugo. Bukod pa rito, mayroon ding ilang kagamitan na ginamit niya upang pagpraktisan ang bata. Ang puso ni Jin Ho-gae ay tila sinusunog ng apoy. Ang kalahating bintana lamang ang nakikita mula sa lupa. Ilang beses na sigurong umakyat ang bata upang humingi ng tulong, ngunit walang nakapansin sa kanya. Ang pag-iisip sa pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigo. Sa sandaling ito, biglang bumaba ang maraming tao sa basement. Medyo napilitan si Chief Baek Cham. Ang kanyang mga aksyon ay pinahinto pansamantala ng ama ni Jin Ho-gae. Ang kasong ito ay sa pilitang inilipat sa ibang istasyon ng pulisya. Siyempre, ayaw bumitaw ni Jin Ho-gae, ngunit may paraan ang ama ni Jin Ho-gae upang pigilan siya. Tinatakot lamang ni Jose ang mga tao sa publiko at sa kaso ni Hayon, nagnakaw siya ng mga gamit ng kapatid niya para makuha ang video. Ginamit niya ang dalawang krimen na ito para arestuhin si Jose. Ngunit si Jose ay lubhang hindi nakikipagtulungan. Ang ama ni Jose ay labis na nagalit, lumapit at sinampal siya sa tainga. Nagbabanta na huminto sandali bago magsimula ang kanyang kampanya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin pumayag si Jose sa isang kompromiso. Isang oras matapos sampalin, iyon ang ginintuang oras para iligtas ang biktima. Ayaw palampasin ni Jose ang pagkakataong ito, kaya kung gusto niyang parusahan siya, maghintay ng isang oras. Kaya, matapos mawala ni Jose ang lahat ng tulong, nagpatuloy lamang siya sa pagsisiyasat ng mag-isa. Ang mga kasamahan ni Jose ay pinilit ng ama ni Jose at walang sinuman ang naglakas loob na sumama kay Jose. Gayunpaman, ang fire department ay walang jurisdiksyon, kaya agad na sinundan ng SHI si Jose upang kumilos kasama niya. Nakita nilang dalawa ang mga gamit na iniwan ni Kyung-joon sa ospital at natuklasan ang isang notebook na may punit na huling pahina. Ngunit may paraan si Jose. Kumuha siya ng lapis at dahan-dahang pinatalas ito sa pangalawang pahina. Ang larawan ay ng isang kumpanya ng teknolohiya. Tumakbo rin ang mga kasamahan upang magulat na ang kumpanyang ito ay kung saan dating nagtrabaho si Kyung-joon. Nakuha rin ng fire department ang address na ito at nagpapadala ng karagdagang tulong. Nauna nang dumating sina Jose at Song Seol, ngunit hindi siya makapaghintay para sa tulong. Agad nilang sinira ang pinto ng pabrika ng kumpanyang ito. Ang ingay ng pagbasag ng pinto ay nag-alarma kay Kyung-joon na nasa loob ng bahay. Siya ay abala, kaya pansamantala siyang huminto at tumakbo sa tabi. Sa madaling panahon, nabuksan ang pinto at sila ay pumasok. Pagkatapos maghanap sa paligid, natagpuan nila ang lokasyon ng batang babae. Nang malapit na si Jose, biglang bumagsak ang bakal na plato na nakatali ng kadena sa itaas ng batang babae sa isang tiyak na distansya. Lumabas na hawak ni Kyung-joon ang remote control at nakaupo sa isang tabi. Diretsong sinabi na kung sino man ang maglakas loob na lumapit ng isang hakbang, madudurog ang batang babae na parang panke. Ang dalawang binti ng batang babae ay nakakandado sa bakal na plato at hindi talaga makagalaw. Nang ang lahat ay nasa isang dead end, sinabi ni Kyung-joon ang dahilan ng kanyang krimen. Lumabas na 7 taon na ang nakalilipas, labis siyang nahumaling sa batang babae. Sinusundan siya araw-araw, kinukunan ang bawat galaw niya at madalas na binibigyan siya ng maliliit na regalo. Ngunit ang mga aksyon na
itinuring ni Kyung Joon na malalim na damdamin ay lubhang nagpatakot sa batang babae. Lumapit siya kay Jin Hugay para humingi ng tulong. Sinabi na siya ay sinusubaybayan, ngunit hindi pinansin ni Jin Hugay at inakala lamang na ito ay isang biro. Labis na nagalit si Kyung Joon nang ituring ng batang babae na basura ang kanyang mga regalo, ngunit ang mas nagpagalit sa kanya ay ang kawalang interes ni Jin Hugay sa batang babae. Kaya, palihim niyang inilibing ang hinlalaki ng paa ng batang babae sa loob ng bahay. Binawi ni Jose ang kanyang reputasyon, ngunit sa harap ng lahat ng paratang, hindi gumuho si Jose kundi sinikap na takasan ang mga kaso. Ito ang nagpaisip kay Kyung Joon na si Jose ay isa ring malupit at walang pusong tao. Hanggang sa isang araw, nakita ng batang babae mula sa bintana ng basement si Jose na ipinarada ang kanyang sasakyan sa tapat. Hindi alintana ang lahat, sumugod ang batang babae at kumatok sa bintana upang humingi ng tulong. Ito ang labis na ikinagalit ni Kyung Joon, hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng batang babae ang isang taong napakalamig at walang utang na loob. Nang gabing iyon, pinili ng batang babae na tapusin ang lahat para mailigtas siya. Kinailangan ni Kyung Joon na iwan ang batang babae sa harap ng emergency room, ngunit dahil sa ganitong aksyon, tuluyan nang nagdilim ang puso ni Kyung Joon. Gusto ng batang babae na makita si Jose. Sinikap niyang takutin si Jose sa pamamagitan ng paggamit ng batang babae bilang panakot at determinado siyang parusahan ang dalawang ito. Upang iligtas ang batang babae, voluntaryong inialay ni Jose ang kanyang sarili bilang hostage. Inihulog ni Kyung Joon ang susi ng posas para mabuksan ni Jose ang posas ng batang babae at pusasan ang sarili. Agad na kumilos si Jose habang tinatanggal ang posas ng batang babae. Dahan-dahan niyang inalo ito at sinabing huli siyang dumating. Ang ganitong magiliw na eksena ay muling nagpagalit kay Kyung Joon. Galit na galit niyang pinindot ang remote control at agad na bumagsak ang mabigat na bakal na plato. Sa kasamaang palad, tinamaan ang batang babae at nawalan ng malay. Ibinigay ni Jose ang batang babae kay Song Seol para sa first aid habang hinabol niya si Kyung Joon. Naghabulan silang dalawa sa isa pang pabrika at sinubukan ni Kyung Joon na ambusin si Jose. Ngunit nasaktan siya sa counter-attack ni Jin Hugay. Nang marinig ang nakakabaliw na tawa ni Kyung Joon, lubos na nilamon si Jin Hugay ng galit. Kinuha niya ang electric tool, handang ibalik ang kalaban sa lupa. Sa kabutihang palad, dumating si Bong Do-jin sa tamang oras at malakas na ginising ang katinuan ni Jin Hugay. Siya ay isang pulis at hindi isang mamamatay tao. Bagaman matagumpay niyang nailigtas ang batang babae, ngunit pagkatapos magising dahil sa stress, nagdulot ng amnesia ang trauma, kaya nakalimutan niya ang ilang kamag-anak kasama na ang kanyang lola na laging pinagkakatiwalaan niya. Nang pumasok si Jin Hugay sa silid ng ospital, naaalala siya ng batang babae. Ngunit dahil sa mga panlilinlang ni Kyung Joon, ang impresyon ng batang babae kay Jin Hugay ay puot. Lumabas na 7 taon na ang nakalilipas, sa gabi na dinukot ang batang babae. Tinago ni Kyung Joon ang batang babae kung saan nagtatrabaho si Jin Hugay at tinawagan siya sa harap ng batang babae. Ngunit pinatay ni Jin Hugay ang tawag dahil abala siya sa trabaho. Nilaso ni Kyung Joon ang isip ng batang babae sa pamamagitan ng pagsasabing hindi man lang siya pinapansin ni Jin Hugay. Hindi lang iyon, pagkatapos ng ilang taon ng brainwashing, naging dependent ang batang babae kay Kyung Joon, patuloy na tinatawag siyang tatay. Nang makita ang batang babae na umiiyak sa kama at naghahanap ng itatay niya, nag-alab muli ang galit sa puso ni Jin Hugay. Sumugod siya sa interrogation room, binasag ang kamera, at binugbog si Kyung Joon, ngunit si Kyung Joon ay tila nag-enjoy. Diretsahan niyang sinabi na si Jin Hugay at siya ay parehong uri ng tao, puno ng galit sa mundong ito, at parehong masama. Ang sinumang hindi niya gusto ay nais niyang saktan. Kung ang kanyang paglisan ay makapagpapakita sa lahat ng tunay na pagkatao ni Jin Hugay, kung gayon ay magiging masaya siya. Agresibong sinunggaban ni Jin Hugay ang liig ni Kyung Joon, ngunit sa huling sandali ay umatras pa rin siya. Hindi hahayaan ni Jin Hugay na mamatay si Kyung Joon ng ganoon kadali. Sa dilim, mag-isang nag-iisip si Jin Hugay. Siguradong may oras na gusto niyang patayin si Kyung Joon. Kung hindi dahil sa napapanahong pagpigil ni Do-jin, sana ay naging isang tunay na mamamatay tao siya ngayon. Marahil tama si Kyung Joon. Si Jin Hugay ay puno ng galit sa mundong ito at nahihirapan sa pagkontrol sa kanyang sarili. Gabi na nang bumalik si Jin Hugay sa istasyon ng pulisya. Nang matapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit at iwanan ang kanyang resignation letter, ang kabilang panig na kongresista na naghihintay para sa halalan ay nangako na kapag naging presidente siya, ibibigay niya ang posisyon ng ministro ng hustisya sa ama ni Jin Hugay. Ang dalawang ambisyosong ama ay nag-iisip tungkol sa hinaharap, ngunit hindi nila alam na pareho silang may dalawang pasaway na anak. Ang chaebol ay kumakain ng pagkain na pinapakain ng estado. Bagaman nabubuhay siya ng napakakomportable, ayaw pa rin niyang manahimik. Hindi niya matanggap ang galit niya kay Jin Hugay, kaya nagpadala siya ng email sa misteryosong tao na palihim na tumutulong sa kanya. Inimbitahan siyang personal na harapin si Jin Hugay. Pagkatapos magbitiw ni Jin Hugay, pinuntahan niya ang kanyang ama. Nais niyang tanggapin ang pagkatalo at aminin na hindi siya talaga angkop. Magpapatuloy siyang maging pulis, ngunit ang hindi pagiging pulis ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon si Jin Hugay sa ginawa ng kanyang ama. Hindi pa rin siya bumalik sa tabi ng kanyang ama, kundi tuluyang umalis. Bago umalis, pumunta si Jin Hugay sa silid ng batang babae at naalala ang mga nakaraang alaala nilang dalawa. Sa tuwing nahuhuli ni Jin Hugay ang isang kriminal, pipiitin niya ang isang papel na crane. Sa katunayan, ito ang kanilang kasunduan noong taong iyon. Sa loob ng 7 taon, hindi kailanman nakalimutan ni Jin Hugay ang bagay na ito. Marami siyang pinipit na papel na crane para sa batang babae. Ito na ang huling crane na pinipit niya para sa kanya. Tumalikod si Jin Hugay at umalis
umalis sa ospital at inihulog ang papel na crane sa lupa. Kinabukasan, sinabi ng kanyang kasamahan sa fire department na nagsumite na si Jin Hugay ng kanyang resignation. Nakaramdam ng kaunting pagkabahala si Song Seol. Gusto niyang pigilan si Jin Hugay, ngunit hindi niya alam kung paano magsasalita. Matagal siyang nag-isip, pagkatapos ay nilapitan niya si Jin Hugay at iminungkahi na dalhin siya sa isang lugar. Ang lugar na kanilang pinuntahan ay ang Neonatal Intensive Care Unit. Lumapit si Song Seol sa isang sanggol na malapit ng operahan sa puso at sinabi kay Jin Hugay na subukang yapusin ang sanggol sa kanyang dibdib. Nang magkalapit ang dalawa, biglang lumakas ang mahinang tibok ng puso ng sanggol. Kinailangan na lamang ni Song Seol na iwanan si Jin Hugay at tumawag ng doktor. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jin Hugay ang bigat ng maliit na buhay. Ang bata sa kanyang mga kamay ay malinaw na napakahina, ngunit mayroon itong matinding kalooban. Nang dumating ang doktor upang suriin, pinuri niya si Jin Hugay sa paggawa ng napakahusay at sinabing mayroon talaga siyang koneksyon. Lalo na sa pagitan ng mga tao, marahil naramdaman ng sanggol ang lakas at pagmamahal mula sa tibok ng puso ni Jin Hugay. Ginawa ito ni Song Seol upang maunawaan ni Jin Hugay na hindi siya masamang tao tulad ni Kyung Joon. Ang nangyari sa batang babae ay hindi niya kasalanan. Naintindihan ni Jin Hugay ang magandang intensyon ni Song Seol, ngunit nakapagdesisyon na siya. Dahil sa huli, hindi niya alam kung makokontrol pa rin niya ang kanyang sarili, kaya mas mabuting huwag masyadong umasa sa kanya si Song Seol. Ngunit tiningnan siya ni Song Seol na puno ng pagmamahal. Ilang araw matapos umalis ni Jin Hugay sa istasyon ng pulisya, ang kongresista na nakikipagtulungan sa ama ni Jin Hugay na naghahanda para sa pagkapangulo ay biglang namatay sa kanyang bahay dahil sa kanyang mga banta. Dahil dito, pinalaya ang chaebol na nakakulong at buong pagmamalaki siyang dumalo sa burol ng kongresista. Nang hindi pa dumarating ang chaebol, nauna nang dumating ang kanyang regalo, isang malaking halaga ng pera para sa taong laging sumusunod sa kongresista. Sa simula, personal niyang isinara ang chaebol sa bilangguan sa utos ng kongresista. Ngayon, nang makita niyang muli ang masamang chaebol, binugbog niya ito ng walang bahid ng awa. Sa pag-iisip sa kalupitan na ginawa ng kongresista sa kanya bago ito namatay, labis na natuwa ang chaebol na sa wakas ay nawala na rin ang malaking bundok na laging dumidiin sa kanya at nakauwi na siya. Isang napakalaking burol, ngunit walang ni isang tao ang dumating upang makiramay. Ang tanging naroroon ay si Jin Hugay. Ang chaebol ay nakaupo sa tapat niya, ngunit hindi dumating si Jin Hugay upang magbigay-pugay sa kongresista. Ang layunin niya ay bigyan ng babala ang chaebol. Bagamat nakamit niya ang kanyang kalayaan, hindi siya dapat magpatuloy sa paggawa ng masama. Hanggat naririto pa si Jin Hugay, palagi siyang nasa dilim na sumusubaybay sa kanya. Kinabukasan, sumiklab ang sunog sa underground parking lot ng gusali. Agad na ipinadala ang mga tauhan ng bombero. Si Bong Doo-jin at ang ilang kasamahan ang unang dumating. Ginamit nila ang fire hose para simulan ang pagpuksa sa apoy. Nang humupa ang apoy, pumasok si Song Seol at ang iba pang medical staff sa residential building sa itaas na palapag. Tinago nila ang paghahanap, paglisan at pagliligtas ng mga nasugatan. Habang inaapula ni Bong Doo-jin ang apoy, may naramdaman siyang kakaiba sa loob ng sasakyan. Ngunit sandali lang niya itong nakita, kaya hindi niya masiguro. Pagkatapos ng maapula ang apoy, nakatanggap muli ng ulat ang fire department mula sa ibang mga lugar. Wala silang magawa kundi magpatuloy na pumunta sa susunod na pinangyarihan ng sunog. Pagkatapos maapula ang pangalawang sunog, umupo ang mga bumbero sa lupa at mabilis na kinain ang kanilang instant noodles para sa tanghalian. Sa puntong ito, sinabi ni Bong Doo-jin na tila may nakita siyang kakaiba sa garahe. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, may bagong tawag sa radyo tungkol sa isa pang sunog sa parehong lugar, sa pangsunog sa septic tank. Ang mga bombero, hindi nagtagal, ibinaba ng mga bombero ang kanilang pagkain. Habang nagmamaneho, maingat na napansin ni Bong Doo-jin na bawat sunog na nangyari ngayon ay may 3 oras na pagitan. Ang ganitong regularidad ay maaaring senyales ng isang arsonista. Pagdating sa pinangyarihan ng sunog sa septic tank, matapos apulahin ni Bong Doo-jin ang apoy sa lupa, sumuong pa rin siya sa loob upang apulahin ang apoy sa loob. Nakita niya muli ang kakaibang bagay na iyon, isang sulo na hugis bituin. Ito siguro ang ginamit ng arsonista upang simulan ang apoy. Agad na iniulat ni Bong Doo-jin ang kanyang natuklasan sa hepe ng departamento. Ngunit natatakot pa rin ang hepe dahil mag-isa siyang pumasok sa septic tank, kaya pansamantala ay ayaw niyang pakinggan ang pagsusuri ni Bong Doo-jin. Ngunit hindi sumuko si Bong Doo-jin. Pagbalik sa istasyon ng bombero, patuloy siyang tumingin sa paligid upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Nang marinig ito, sinundan ni Song Seol ang kanyang pag-iisip at nag-isip. Kung mayroon talagang arsonista na sumisindi ng apoy sa parehong lugar bawat 3 oras, kung gayon pagkalipas ng 3 oras mula sa huling sunog, magiging alas 7 ng gabi. Pagkasabi nito, tumingin silang lahat sa orasan, ngunit walang nangyari. Pinayuhan ng lahat si Bong Doo-jin na magpahinga muna. Baka coincidence lang talaga. Kinabukasan, inimbestigahan ng pulisya ang 3 pinangyarihan ng sunog. Ang resulta ay labis na ikinagulat ni Bong Doo-jin. Dahil ayon sa sitwasyon sa pinangyarihan, ang 3 sunog na ito ay pawang mga sunog na mailikas na katangian. Hindi sinasadya ang sunog at hindi ito panununog. Ang sunog sa paradahan ay dahil sa pagtatapon ng may-ari ng kotse ng upos ng sigarilyo na nagdulot ng pagkasunog ng plastic bag. Ang sunog sa septic tank ay dahil sa aberya sa methane gas pressure regulating discharge device. Sa kasalukuyan, ang sanhi lamang ng sunog sa sausage car ay hindi pa natutukoy. Nagpasya ang hepe ng departamento na ang kaso ay 3 aksidente. Nagdulot ng matinding pagtutol ang desisyong ito mula kay Bong Doo-jin. Hindi siya nag-atubiling ilagay ang kanyang sarili sa panganib, tumalon sa septic tank, para personal na makumpirma ang simbolo ng sulo na hugis
hugis bituin. Bukod pa rito, ang oras ng sunog ay may pattern, malinaw na nilikha ng isang tao. Binaliwala ng hepe ng departamento ang sinabi ng saksi at iginiit na magbigay ng sarili niyang hatol. Labis na nabigo si Bong Dujin. Binawi niya ang mga ebidensya ng sunog na ibinigay niya sa pulisya. Kung hindi naniniwala ang pulisya na may arsonista, ang mga ebidensyang ito ay walang silbi sa istasyon ng pulisya. Handa nang ibigay ni Bong Dujin kay Yoon Hong ng forensic unit na gusto niyang makipagtulungan sa kanya sa investigasyon. Balisa si Bong Dujin at sumakay sa fire truck upang magpatrolya sa mga kalye, tinitingnan kung may nakaligtaan siyang anumang detalye sa sunog. Nang dumaan siya sa parke, hindi sinasadyang nakita niya si Chief Gong Mayongpil na mag-isang nakatayo sa tabi ng kalsada, tila naghihintay ng kaibigan. Napansin ni Chief Gong Mayongpil na malungkot si Bong Dujin, kaya umakyat siya sa fire truck at kinausap siya. Diretsahang sinabi ni Chief Gong Mayongpil, si Bong Dujin ay isang mahusay na bombero at rescuer, ngunit minsan ay labis siyang galit sa mga arsonista. Medyo malakas ang obsesyon na ito. Naalala ni Bong Dujin ang kanyang pagkabata dahil sa mga salitang ito. Isang beses, pumunta siya sa bahay ng isang kaibigan para mag-birthday. Sa gitna ng kasiyahan, sumiklab ang apoy sa kortina na naging sanhi ng sunog. Sinubukan ng kanyang kaibigan na apulahin ang apoy, ngunit natakot si Bong Dujin at nagtago sa silid. Sa huli, nang dumating ang mga bumbero at nailigtas ang bata, nakita ni Bong Dujin ang paso sa braso ng kanyang kaibigan. Kumalat ang kahihiyan sa kanyang puso. Simula noon, nagpasya si Bong Dujin na maging isang bumbero sa hinaharap at hindi na muling tatakas. Sinimulan ni Bong Dujin ang pag-imbestiga sa tatlong sunog ng mag-isa. Bagamat siya ay isang master sa pagsusuri ng mga sanhi ng sunog, nahihirapan pa rin siya sa paglutas ng mga kaso sa pamamagitan ng lohika. Naisip ni Bong Dujin si Jin Hugay. Kung naririto siya, marahil ay marami ng problema ang malulutas. Nagtanong si Bong Dujin sa maraming tao at sa huli ay natukoy ang lokasyon ng kagubatan kung saan inilibing ni Jin Hugay ang dalawang daliri ng paa ng batang babae. Ito rin ang lugar kung saan siya nagsisisi. Tulad ng inaasahan, nang dumating si Bong Dujin, nakaupo si Jin Hugay sa lupa, umiinom at mukhang napakasama ng loob. Bahagyang nanghinayang si Bong Dujin dahil ipinanganak si Jin Hugay na may kakayahang imbestigahan ang mga kaso, tulad ng isang asong mga ngaso na may matalas na pang-amoy. Ang maagang pagreretiro at pagiging malungkot ay hindi bagay sa kanya. Mayabang na kinukulong ang mga bilanggo. Nagtatanong tungkol sa katotohanan gamit ang kanyang sariling pamamaraan upang supuin ang salarin nito ang buhay na nababagay kay Jin Hugay. Pagkatapos sabihin ito, ibinigay ni Bong Dujin kay Jin Hugay ang impormasyon tungkol sa tatlong sunog at sinabi sa kanya na tingnan ang kaso kung interesado siya. Nang umalis si Bong Dujin, mabilis na binuksan ni Jin Hugay ang mga dokumento sa computer. Matapos basahin ang ulat sa pinangyarihan ng sunog, ang pagkamatay ng maliliit na hayop noong gabing nangyari ang insidente ay nakakuha ng kanyang pansin. Kaya bumalik si Jin Hugay. Tinukay niya ang bangkay ng hayop at ipinadala kay Yoon Hong para sa autopsy. Ang resulta ay nakumpirma, ang sanhi ng pagkamatay ay ang pagkain ng labis na tuluin, isang substance na maaaring maging sanhi ng sunog at pagsabog. Bukod pa rito, ang batas. Kinumpirma rin ni Yoon Hong ang plasma ng mga nakaligtas sa sunog, kasama ang ebidensyang dinala ni Bong Dujin, lahat ay nagpakita ng reaksyon sa tuluin. Ipinapakita nito na ang tatlong sunog ay may tiyak na koneksyon. Agad na tumayo si Jin Hugay pagkarinig nito. Gusto pa rin niyang imbestigahan ang banta sa maliit na hayop. Ayon sa kanyang lohika, nagaganap ang sunog tuwing 3 oras, ngunit ng gabing iyon ay walang sunog, sa halip ay isang maliit na hayop ang namatay dahil sa pagkalason sa polonium. Kaya, malamang na ang maliit na hayop na natagpuan sa ika-4 na pinangyarihan ng sunog ay hindi pa nakakapagdulot ng sunog. Ang sanhi ng sunog ay kinain ito. Sumunod siya sa kanyang napakatalas na intuition. Nilapitan ni na Jin Hugay at Bong Dujin ang kanilang mga kasamahan at pumunta sa lugar kung saan madalas magpahinga ang maliliit na hayop. Ito ay isang inabandonang utility room. Pagpasok pa lang nila, nakita nila sa sahig ang isang roll ng papel na ginamit para sindihan. Sa kabilang dulo nito ay may ilang pastry. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na ang arsonista pala ay nag-inject ng tuluin sa mga pastry. Pagkatapos ay ginamit ang roll ng papel bilang isang fuse para sindihan. Hindi nila inaasahan na matutuklasan ito ng isang kuting sa gitna ng daan na kinagat ang roll ng papel at kinain ang pastry. Aksidenteng napigilan nito ang ika-4 na sunog. Sa sandaling ito, nakita ni Bong Dujin ang isang hugis bituin sa dingding sa tabi. Malinaw na ito ay isa pang palatandaan na iniwan ng arsonista. Ibinigay ni Jose ang lahat ng kanyang interes sa kaso. Pagbalik niya sa istasyon ng pulisya, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Alam niyang mabuti na ang mga kriminal tulad ng mga arsonista ay madalas na bumabalik sa pinangyarihan pagkatapos ng sunog upang manood dahil itinuturing nila ang apoy bilang isang likha at ang pagbabalik upang tingnan ito ay nagdudulot ng panloob na kasiyahan. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kasamahan na kumilos at imbestigahan ang mga taong lumitaw sa paligid ng 4 na nasunog na lugar. Pagkatapos ng magdamag na paghahanap ng impormasyon, sa wakas ay natukoy ng pulisya ang isang suspect na nagngangalang Choi Jun. Ang kumpanya ni Choi Jun ay malapit sa food truck at nagkataon na ang logo ng kanyang kumpanya ay isang bituin. Nang dalhin ni Jose ang mga tao, dumating si Bong Dujin. Nag-imbestiga si Bong Dujin sa lugar kung saan nasunog ang food truck dahil gusto niyang subukan kung paano sunugin ang isang food truck. Sa huli ay
nakarating siya sa konklusyon na ginamit ng arsonista ang mga salamin mula sa mga gusali sa magkabilang panig upang i-reflect ang sikat ng araw. Naghintay sila hanggang sa uminit ang mga kagamitan sa pagkain sa food truck sa isang tiyak na antas at pagkatapos ay kusang sasabog ito. Ang tanging problema ay puro matataas na gusali ang paligid at hindi alam ni Bong Dujin kung nasaan ang posisyon ng arsonista. Sakto, pinuna ni Jin Hugay ang puwang na ito. Pumunta siya sa opisina ni Choi Jun at nakita na ang bintana ay puno ng mga salamin. Ang mga ito ay lahat ng kagamitan na handa para sa reflective heating. Naghanap si Jose sa buong opisina. Hindi rin niya nakita ang bakas ni Choi Jun, malinaw na narinig niya ang balita at tumakas na. Para pigilan siyang muling manunog, matyagang nagpapatrolya si Bong Dujin gabi-gabi. Nang gabing iyon, pinilit din ni Song Seol na sumama. Sa kalagitnaan ng biyahe, nilampasan ng fire truck ang isang lalaking nakaitim. May paso sa braso ng kalaban. Siya ang salarin na hinahanap ng lahat. Tahimik ang syudad ngayong gabi, walang panganib ng sunog. Pumunta sina Bong Dujin at Song Seol sa isang lugar para tingnan ang tanawin sa gabi. Dinama ni Bong Dujin ang singsing sa kanyang bulsa. Iyon ay tanda na handa na siyang mag-propose. Sa sandaling gustong mag-propose ni Bong Dujin, may bagong tawag sa radyo na may nangyaring sunog. May sunog sa isang parking tower sa kung saan. Agad na pumunta ang bombero at pulisya. Dahil natuklasan ng pulisya nakakasagap lang ng signal ang mobile phone ni Choi Jun, ang lugar ng panununog ay ang parking tower na ito. Nakita ang makapal na usok na bumubulusok mula sa mataas na parking tower. Ngunit sarado ang malaking pinto. Upang mas mahusay na makapagligtas at makahuli ng mga tao, sabay na umakyat sina Jin Hogay at Bong Dujin sa tuktok ng tor. Pumasok sila sa loob mula sa bubong. Hindi nila inaasahan na pagkapasok pa lang ng dalawa sa parking tower ay nagkaroon na ng malakas na pagsabog. Lahat ay nagpipigil ng hininga, labis na nag-aalala para kina Jin Hogay at Bong Dujin sa loob. Ang apoy sa sandaling ito ay parang isang mabangis na halimaw. Ano ang magiging kapalaran ng dalawang matapang na lalaki? Inaanyayahan ko kayong lahat na abangan. Sa susunod na bahagi ng pelikula, salamat sa inyong panonood ng buong episode. Paalam at makikita nating muli ang lahat sa mga susunod na kapanapanabik na video sa channel.